Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3471 Isang pambihirang halimaw sa kasaysayan. Ang katawan ng Diyos ng Espada. Ikalabinsyam na pagkawatak-watek. Alam ni Ye Fan na maaaring mawala ang kadena ni Xiao Jin sa isang kritikal na sandali, kaya naghanda na siya. Sa oras na ito, ang katawan ng Sword God ay inilagay sa ikalabinsyam na layer, at ang bilis ng pagpapalawak ng phantom ng Sword God ay halos kahanga-hanga. Sa simula ng araw, ang espada ay naharang, tulad ng isang itim at gintong higanteng espada na tumatakbo sa kalawakan, na direktang naghati sa buong puwersa ni Asmodeus. Boom! Matapos mawala ang mga sinag ng liwanag, pagkaraan ng ilang segundo, narinig ng lahat sa lupain ng kaguluhan ang tunog ng pagsabog. Hindi mabilang na mga bituin ang nabasag ng shockwave sa sandaling ito. At kapag malinaw na nakikita ng lahat ang eksena sa harapan nila, ang Sword God Phantom ni Ye Fan ay lumalawak pa rin. Isang silhouette ng isang Titan, sa isang kisap mata, ay nakasabay na. At pagkatapos, si Asmodeus sa kanyang harapan ay umabot lamang sa dibdib ng Sword God Phantom. Lahat ito ay Sword Intent. Napakalaking halaga ng Sword Intent. Gaano kalakas ang espiritual na kapangyarihan ng Sword God's Primordial Spirit? Ang katawan ng Sword God, lahat ng powerhouses na naruroon ay nakalimutan ng krisis ng buhay at kamatayan, pakiramdam nila ay hindi kapanipaniwala. Nakakamangha. Ang mga malalaking galaw ay talagang hindi napakabihirang, at maraming mga master ang may ganitong mga spell. Gayunpaman, mahirap na mahigpit na kontrolin ang intensity at tumpak na isynchronize ang sarili nitong estado habang pinapataas ang laki nito. Ang katawan ng Ye Fan Sword God ay halos 1/4 mas malaki kaysa sa hari ng mga Titans, si Kronos. Nangangahulugan din ito na ang espiritual na kapangyarihan ni Ye Fan ay maaaring maging napakalakas na maaari niyang ganap na kontrolin ang napakalaking saklaw. Kasabay nito, mayroon siyang napakalaking cultivation base na kaya niyang mapanatili ang kapangyarihan ng kanyang Sword Intent. Natatakot ako na pagkatapos ng pagsasanay para sa ilang mga panahon, hindi ko maabot ang ganoong estado. Napabuntong hininga si Dizigi. Kung hindi, bakit ako matatawag na kuya? Hehe, madalas sabihin ng panganay kong kapatid na katamtaman ang kanyang mga kwalifikasyon, pero sa totoo lang, hindi niya alam kung gaano kakilakilabot ang iba pang katangiang taglay niya, pinunasan ito ni Feng Xiaotian. Pinunasan ang kanyang ilong, ngumiti siya ng hindi nakakagulat. Bai Wumang, kinuha ko na, hindi mo talaga kayang talunin ang halimaw na ito. Naputol ang dila ng malaking lalaki na may hawak na kutsilyo. Hindi niya nagawa ang kanyang makakaya. Kumunot ang noo ni Bai Wumang, medyo ayaw ng kanyang mga mata. Si Asmodeus ay umatras ng 2 hakbang sa oras na ito, nakatingin kay Ye Fan, na mas matangkad at mas maharlika kaysa sa kanyang sarili, na may galit na ekspresyon. Diyos ng Espada. Gusto mo bang itatak muli ang batas ng haring ito? Walang silbi. Sinakop na ng haring ito ang mga particle ng demonyo. Kahit na ang mga particle ng demonyo ay hindi kasing ganda ng batas sa antas ng emperador, sapat na para tulungan ng haring ito na mapanatili ang batas. Sa totoo lang, hindi na natin kailangang maging magkaaway. Gusto nating lahat na makamit ang sarili nating mga kagustuhan. Matutulungan ka ng haring ito na matupad ang iyong hiling para sa kapayapaan, kailangan mo lang sabihin ang sakit na ito sa mundo, ang pag-aalay mo, ang lahat ng sakripisyo sa mundo, ang pagpatay mo, ang lahat ng ito. Ay hindi na muling lilito, isang pagnanasang kinang ang sumilay sa madilim at mapanglo na mga mata ni Asmodeus. Walang ekspresyon si Ye Fan, ngunit may bakas ng paghamak sa kanyang mga mata. Gamit ang iyong maliit na kapangyarihan sa pag-iisip, kahit na makuha mo ang lahat ng mga primordial na espiritu ng mga sinaunang Diyos, huwag mo akong lituhin. Nanliit ang mga mata ni Asmodeus. Kahit na pareho kayong emperador, kailangan mong tumahimik sa harap ko. Ikaw lang ang karapat-dapat na nasa harap ko, para sabihin ang batas ng ang walang kabuluhang bagay na ito. Bumagsak. Tulad ng isang itim na gintong talam ng Diyos, pinutol nito ang buong sinaunang God Realm. Libu-libong planeta ang sumabog sa sandaling ito, at ang katawan ni Asmodeus ay naputol sa kalahati sa isang kisap mata. Ang kapangyarihan ng hindi mabilang na mga demonyo ay umapaw ng husto sa sandaling ito, at lahat ng uri ng kapangyarihan ay tumakas. Dahil sa pagkakabit ng wuswang Sword Intent ay naging lubhang mahirap ang pagbawi ni Asmodeus. Gusto kong wala ng digmaan ang mundo. Gusto kong tamasahin ang aking asawa, anak at pamilya ang walang hanggang kapakanan. Gusto kong maging malaya ang mundo sa kasamaan at puso. Gusto kong makita ang lahat ng bagay sa mundo, at gusto kong maabot ang rurok ng kendo. Mayroon akong walang katapusang pagnanasa. At ikaw, Asmodeus, kayang alisin sa akin ang kahit kalahati ng layunin ng espada. Paulit-ulit na tanong ni Ye Fan, at sa bawat tanong, isa pang espada ang nilalaslas. Ang katawan ng Diyos ng Espada na nakatayo sa mga sinaunang Diyos, tulad ng pagpuputol ng mga melon at gulay, pagputol ng Asmodeus sa mga piraso ng basura. Galit na ginamit ni Asmodeus ang batas, ngunit hindi niya magawang gumawa ng anumang epekto sa layunin ng espada ni Ye Fan.
Kahit na mayroon kang ilang mga partikulo ng demonyo, hindi mo maaaring sapilitang sakupin ang kapangyarihan ng emperador. Nang makita ang lahat ng ito, bumalik si Xiao Jin sa isang grupo ng mga dragon at itinuro ang sarili gamit ang mga kuko ng dragon. Nakita mo ba? Ito ang aking Panginoon. Ang Panginoong pinaglilingkuran ko. Hindi ito pinansin ng isang grupo ng mga dragon, na nakatingin sa katawan ng Diyos ng espada na may pares ng mga mata ng dragon, na tila baliw. Hindi. Huwag. Gloria. Tulungan mo ako. Ayaw mong makitang mamatay si Lolo. Natarante si Asmodeus, at nagsimulang umiyak ng mapagpakumbaba, sinusubukang tumakas. Ito ay sinadya, sinusubukang mag-strategize sa likod ng mga eksena, panatilihing mababa ang profile, at sa wakas ay makahanap ng pagkakataon na itulak ang sarili sa tuktok ng Diablo. Malinaw na ito ang may pinakamataas na kapangyarihan sa mga hari ng demonyo, ngunit palagi itong tahimik na nireranggo bilang ikapito. Sa kadahilanang ito, hindi ito magiging patay na kaluluwa sa ilalim ng espada sa sandaling kumilos ito sa mga sinaunang Diyos. Sa Liye ay hindi magkakaroon ng kahit kaunting awa sa oras na ito, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo at nyebe. Paulit-ulit mo akong ginamit, nagplano laban sa akin, sinubukan mong pagsamahin ang iyong posisyon, at hindi ako nagalit sa iyo. Binigyan kita ng huling pagkakataon, ngunit hindi mo ito pinahalagahan. Asmodeus, naubos mo na ang lahat ng tiwala ko sa iyo. Sinaksak ni Yefan ng espada ang ulo ni Asmodeus sa oras na ito. Ngayon, gusto kong mapahamak ka. Baka matugunan mo ang pagnanasa ko. Hindi. Hindi kita mapapayag. Naramdaman ni Asmodeus na ang layunin ng espada ay patuloy na pinuputol ang mga demonyong kaluluwa, biglang iniwan ng hindi mabilang na enerhiya, sinusubukang tumakas. Matapos magpakawalan ng nakakagambalang puwersa ng pag-iisip, ang demonyong kaluluwa ni Asmodeus ay nadulas mula sa isang napaka hindi nakikitang posisyon. Tulad ng alam ng lahat, ang kamalayan ni Yefan ay malawak, at wala siyang maitatago kahit ano. Sa tulong ng napakalaking espiritual na kapangyarihan ni Yefan, ang kapangyarihan ng kaluluwa ng dragon ay agad na nagdulot ng ilang espiritual na pagtama ng kidlat. Heartbreaker. Ikalabintatlong layer tahimik, sa gilid ng Chaos Land, isang grupo ng mga kaluluwang demonyo ang direktang pinagdurog-durog. Bang! Kumalat ang bakas ng hininga ng kaluluwa ng hari ng pagnanasa, na nagsasabi sa lahat, Asmodeus. Mamatay. Break ang Heart Thunder. Kumunot ang noo ni Feng Yu, maaari talagang gamitin ng Sword God na ito ang Heart-Burying Thunder bago ang Qinglong. Sabi ni Acho na may kasamang A. Solemn na expression, kung titingnan ang kasaysayan ng Shenlong, isa rin itong halimaw. Karamihan sa mga tao sa Human Race Alliance ay sanay na dito. Kung tutusin, nakagawian na ang mga pagsusumikap ni Yefan na paikutan ng tubig. Natakot ang sanggol sa kamatayan, kailangan kong umuwi at ilapat ang maskara, sabi ni Delphi, pinunasan ang kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na ang hari ng demonyo. Asmodeus ay maglalakas loob na ipagkanulo ang kanyang kamahalan Gloria. Operan. At ang Seventh Kingdom ay hindi malungkot, tutal, lahat sila ay tapat sa mangkukulam. Itong batang ito, sa bagay, hindi siya makahinga. Napabuntong hininga si Beryl at inilabas ang pitchel at nagwisik ng linya ng alak sa lupa. Nang makita ang paglaho ng isang malaking biglaang krisis, lahat ng nasa eksena ay gumaan at muling ngumiti sa kanilang mga mukha. Ngunit sa sandaling ito, biglang sinabi ni Kronos, mukhang lahat ng plano. Kailangang tumawid sa Sword God. Nang magtaka ang lahat, si Kronos isang pares ng asul na mga mata ang sumambulat na may kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya. Kabanata 3472 Selos at Galit. Ang pamimilit na inilabas ni Kronos sa oras na ito ay maraming beses na mas malakas kaysa dati. Ang talam ng oras ng hari ng Titans ay sa wakas ay nahugot sa sandaling ito. Sa isang iglap, ang lahat ng bagay sa magulong lupain at maging ang nakapalibot na mga patlang ng bituin ay pumasok sa isang, patuloy, na estado. Ang mga particle sa hangin, ang alikabok na nahulog, ay nakikita ng mata at nagsimulang tumigil sa paggalaw. Tumigil ang oras. Tahimik, karamihan sa mga Diyos at demonyo sa eksena ay nasa isang freeze frame na estado. Bagamat ang mga estratehikong Panginoon ay karaniwang maaaring mapanatili ang kanilang sariling kamalayan, marami sa kanila ang hindi makalaban. Tulad ng 10 at ordinaryong mga general ng demonyo at mga general ng Diyos, sa sandaling ito, tila isang kasanayan ng tinanggal. Ibig sabihin, ang ilang mga Panginoon na ang lakas ay pangalawa lamang sa hari, katulad ni Sanju, Delphi, Fafner, at iba pa, ay hindi pa ganap na naharang. Cronus. Gusto mong maging kaaway ng Sword God, bakit gusto mo akong saktan? Galit na galit si Gerd. Dahil mas gugustuhin ninyong mga duwag na humingi ng kapayapaan kaysa ipagtanggol ang sarili ninyong teritoryo, kung gayon, sabay tayong mamatay. Lalong kumikinang ang liwanag sa mga mata ni Kronos. Sa ilalim ng operasyon ng oras, maraming mga Diyos at demonyo ang naruroon simulang maramdaman ang kapangyarihang dumaan ng mas mabilis. Sa pamamagitan ng pagpapabilis ng kanilang metabolismo, hindi magtatagal para mawala ang kanilang pagiging epektibo sa labanan, o kahit na mabilis na tumanda at mamatay.
Nakita ito ni Yefan, nang walang sabi-sabi, isang espada ang nahulog sa langit. Ang itim at gintong higanteng talim na pumatay kay Asmodeus ay nahulog sa ulo ni Kronos sa sandaling ito. Boom! Biglang sumulpat ang Ocean Titan Oceanus sa harapan, lumalaban sa espada para kay Kronos. Ang katawan ni Oceanus ay naging isang sinaunang misteryosong yelo, napakalakas na misteryosong yelo, na nagpabilis sa pagsipsip at nagpalabnaw sa kapangyarihan ng layunin ng espada. Bagamat hindi mapigilan ni Oceanus ang Emperor's Sword Intent, ang layunin nito ay tulungan si Kronos na lumikha ng isang spellcasting environment. Ang katawan ni Oceanus ay naging hindi mabilang na mga piraso ng yelo, ngunit sa sandaling ito ay tumama sa lupa, ang mga piraso ng yelo na ito ay natipon muli sa banal na kapangyarihan ng tubig at bumalik sa katawan ni Oceanus. Ang hindi alam ng Earth Titania kung kailan ito sumanib sa Chaos Land. Bukod dito, direktang tinurok ni Rhea ang fountain ng buhay sa nasugatang Titan. Sa lupain ng kaguluhan, lahat ng Titans ay magkakaroon ng pagtrato sa pagtanggap ng pagpapanumbalik ng bukal ng buhay anumang oras. Sword God. Kahit nabuhay ka pa, lahat ng naririto ngayon ay kailangang mamatay. Ngumisi si Kronos. Sa katunayan, kahit na hindi mapatay si Yefan at ang iba ay mapatay, ang epekto ay magiging pareho. Dahil sa malawak na universo dito, imposibleng umasa lang sa isang Diyos ng espada para ipagtanggol ito. Sa oras na iyon, gusto ni Yefan ng kapayapaan, at ang tanging pagpipilian ay ang gumamit ng dahas. Pumapatay ng sobra kaya natatakot si Hongmeng, baka talagang sumuko si Hongmeng. Ang pakikipaglaban ay ang layunin ng mga Titans. Kronos, bakit napaka-extreme mo? Kung ipagtanggol lang ang puntod ng mga Diyos, hindi mo na kailangan. Hindi talaga naiintindihan ni Yefan. Gusto mo ba, sa ilang paraan, na akitin ang hukbo ng mundo ng madilim na bagay upang sakupin ang mundong ito? Kung protektahan lang ang puntod ng mga Diyos, maaari nilang subukang makipag-usap. Sword God, wala ka talagang alam, para sa pagpapatuloy, alang-alang sa pananampalataya, wala tayong pagpipilian. Malalim ang mga mata ni Kronos at matigas ang kanyang ekspresyon. Para sa matagal na nilang ambisyon. Upang mabuhay ang kumukupas na mga Titans. Kailangang sumiklab ang digmaan. Sword God. Alisin ang iyong Emperor's Law. Sa sandaling ito, kumikidlat ang katawan ni Bison, at handa siyang kumilos. Ang kakayahan ng Titan ay hindi isang batas, ito ang kanilang likas na kapangyarihan. Sinatakan mo ang batas ng iba, tinulungan mo lang ang Titan, hayaan mo muna sila, kung hindi, mamamatay silang lahat. Narinig ni Yefan ang dahilan na ito, agad na nag-isip ng isang hakbang, inalis ang epekto ng Sword Frost. Ang halos 100 eroplano sa pinangyarihan ay biglang tila tinanggal ang kanilang mga pusos at anklets, at lahat sila ay nagsimulang humanap ng mga paraan upang makatakas. Kabilang sa mga ito, ang pinakamalakihang paglipat ay natural na isang grupo ng mga madiskarteng powerhouse na pinamumunuan ni Delphi. Gayunpaman, ang mga Panginoon ng pamilyang Titan ay matagal nang hindi nakakaunawa, at alam nila kung sinong mga master sa eksena ang kailangang tumuon sa pagbabantay. Ang apoy na Titan, Hyperion, ay naging isang bundok ng apoy, at sa isang hakbang, natakto ng kanyang buong katawan si Geros at isang grupo ng mga demonyong tubig. His Royal Highness, magsasagawa na sana ng liquid transfer si Delphi, ngunit nalaman niyang lahat ng likido ay sumangga, at sinusubukan pa nga siyang matuyo ng apoy. Ang Guarding Titans ay lahat ng cultivation base laban sa kalangitan, at ang Delphi ay hindi katugma sa espiritual na kapangyarihan lamang. Dahil sa sakit, nabawi pa ni Delphi ang kanyang katawan, isang malaking sinaunang demonyong balyena, na napadpad sa tigang na lupa. Ang orihinal na malaking katawan, sa mundong ito ng mga Titans at mythical beast, ay tila napakaliit. Huwag hawakan ang mga tao ng haring ito. Biglang namaga si Geros, na may daan-daang brasong tumubo mula sa kanyang likuran. Bagamat hindi pa rin mahalata si Geros sa harap ng Hyperion, isang puwersa ng demonyo ang napaatras ng walang humpay. Matagal nang gustong matutunan ng haring ito ang isa o dalawang bagay sa mga Titans, ang Titan ng apoy, Hyperion, napakainit mo. Ngumisi si Geros at tumawa ng malakas laban sa sunog na katawan. Sa isang kisap mata, isang kakaibang eksena ang lumitaw ang apoy ni Hyperion, ang temperatura ay nagsimulang bumagsak bigla, at maging ang mga apoy ng yelo ay lumitaw. Ang lakas ng selos. Si Hyperion ay gumawa ng hindi nasisiyahang boses, ngunit siya ay medyo walang magawa. Bumagsak ang temperatura at lumitaw ang singaw ng tubig. Ibinaba ni Delphi ang buntot ng balyena, at lumitaw ang isang malaking lawa sa kalangitan sa itaas ng Chaos Land. Oceanus, pahiram ka ng tubig. Ninas din si Delphi, at naglabas ng isang malaking piraso ng tubig direkta mula sa Ocean Titan. Ngunit ang mga diablo ng tubig ng walang katapusang dagat ay hindi lumaban. Pagpasok sa tubig, agad nilang sinundan si Delphi at umalis sa lupain ng kaguluhan. Pagkatapos ng lahat, maliban kay Geros at Delphi, ang ibang mga demonyo sa tubig ay napakahirap labanan ang kapangyarihan ng oras, at ito rin ay isang parusang kamatayan upang panatilihin ang mga ito. Damn Geros! Dapat mong hayaan si Delphido na kunin ang isang grupo ng mga demonyo.
Galit na galit si Ilaris sa mga sandaling iyon, ang mga Ice Demon ng Third Kingdom ay walang mga mandirigma na magaling sa mass transfer. Sa oras na ito, ginamit ng Earth Titania ang paraan nito, at hindi mabilang na mga meteorite ang nagtipon mula sa lahat ng direksyon at nagsimulang bumagsak mula sa langit. Ang mga meteorite na naglalaman ng kapangyarihan ng lupa, kung mayroon lamang isa o dalawa, direktang ipinatawag ni Rhea ang daan-daang mga ito, na pupunuin ang lahat ng mga Diyos at demonyo. Ikaw mismo ang nag-iisip ng paraan. Nag-aalala si Jerose tungkol sa pakikitungo kay Hyperion, at wala siyang interes sa buhay at kamatayan ng ikatlong kaharian. Mabahong pusit. Nagngangalit ang mga ngipin ni Ilaris habang pinagmamasdan ng isang grupo ng mga demonyong yelo at niebe na nagyelo at pilit na gumagalaw. Ang tanging bagay na makapagpapa-freeze sa mga demonyong yelo sa Stormwind Valley ay ang oras. Inabot niya at hinawakan ang mukha ng Snow Sorceress Selene, at may kakaibang dampi ng lamang sa kanyang pulang mata. Hindi ka hahayaang mamatay ng haring ito dito. Pagkatapos magsalita, sinipan ni Ilaris ang puwitan ng ampon sa tabi niya. Isang kapangyarihan ng galit ang itinurok dito. Yun. Sumugod ka sa haring ito. Sa tulong ng sipa na ito, panandali ang inalis ng unicorn na si Yun ang kapangyarihan ng oras at ipinakita ang sarili niyang mga batas. Tulad ng isang mabangis na toro na sumara, inilabas ni Yun ang kanyang silver gray na sibat at sumugod patungo sa isang nahuhulog na bulalakaw. Isang puting liwanag ang sumugod, at ang meteorite ay nabasag sa hangin. Sa puwersa ng reaksyon na dala ng sprint na ito, bumalik si Yun sa lupa, at isa pang rebound ang sumugod sa langit. Bawat rebound ay patuloy na tumataas ang bilis at lakas ng sprint ni Yukon. Foster father, hindi ko malulutas ang mga meteorite na ito. Bagamat halos hindi nagawang durugan ni Yun ang mga meteorite na iyon pabalik-balik sa pamamagitan ng pag-asa sa panuntunang, sprint, napakaraming meteorite. Parang gustong ilipat ni Rhea ang buong planeta at lupa ng mga sinaunang Diyos sa lupain ng kaguluhan. Manahimik ka. Natural na alam ng haring ito. Binago ni Ilaris ang kanyang nakasanayang Hajijek, mixing asul na buhok at kalat-kalat na balbas, at ngayon ay naging makapal na mahabang buhok at mahabang ice crystal na balbas. Isang mabilog na pulang bilog na mukha, na mukhang determinado, na may matutulis na mga gilid at sulok, at ang katawan ay matipuno at marilag na may kalakip na mga layer ng ice armor. Titan. Kailangang bayaran ng lahat. Abanata 3473 Labanan ng mga higanti. Kung magagalit ka sa haring ito, magdurusa ka sa kahihinatnan ng galit. Ang sinaunang demonyong yelo na si Ilaris ay bumalik sa estado ng isang higanting yelo. At sa galit nito, tumataas pa rin ang lakas ng katawan at paglilinang nito. Inapakan ni Ilaris ang kanyang paa, at ang buong lupain ng kaguluhan ay nahulog sa isang malamig na taglamig. Ang snow ay bumabagsak, ang granizo ay bumabagsak. Nagtayo ang yelo ng isang malaking kuta at binalot ang lahat ng mga demonyo ng ikatlong kaharian. Ang kapangyarihan ng galit ay na-injected, na nagpapahintulot sa mga demonyong yelo na unti-unting makakilos. Si Shelly, Phineas, at iba pa, ay nagsimulang gumamit ng kapangyarihan ng galit at paniniwala upang gisingin ang kanilang sariling kapangyarihan. Gumawa si Ilaris ng nagyayelong surge, at pagkatapos na mabilis na ipadala ang sarili sa hangin, sinuntok niya ng kamao si Hyperion. Ang isang bahagi ng Flame Titan ay na-freeze ng yelo. Si Hyperion ay natural na hindi nasisiyahan, at ang apoy ay sumuntok, na nagwasak kay Ilaris sa kailaliman ng lupa. Ngunit hindi nagtagal at tumagos ang talam ng yelo sa palad ng Titan. Ginamit talaga ni Ilaris ang katawan ng yelo para direktang tumagos sa apoy na kamao ni Hyperion. Habang tumitindi ang galit ni Ilaris, ang lakas ng pakikipaglaban nito ay patuloy na tumataas. Kasabay nito, ang mga dragon na pinamumunuan ni Gerd at Fafnir ay medyo mas mahusay. Sila ay magaspang at mataba, at ngayon ay kailangan na lamang nilang labanan ang mga pag-atake ng mga ordinaryong titans. Bilang karagdagan, si Gerd ay may batas ng kailaliman ng kasakiman, na maaaring lumunin ang karamihan sa mga pag-atake. Ang pinakatrahedya ay ang Zerg Gretny at ang kanyang partido. Anuman ang mataas na temperatura o mababang temperatura, o ang lumilipad na kalamidad mula sa kalangitan, mahirap para sa Zerg na mabuhay. Upang maging kung sakali, ang pangunahing katawan ay wala sa lupain ng kaguluhan, kaya kinailangan niyang iwanan ang isang grupo ni Zerg at hayaan silang mag-isa. Ang Protoss, na pinamumunuan ni Aten at Vlordes, ay nakipagsagupaan din sa ilang mga Titans. Umaasa sa kapangyarihan ng Fairy Forest, ang mga duwende ang unang nakalaya mula sa kapangyarihan ng panahon. Pagkatapos ng lahat, tulad ng Titan, ang kapangyarihan nito ay nagmula sa ninuno na si Ymir, at ang mga duwende ay mas malamang na labanan ang kapangyarihan ng Titan. Si Aton ay naging Star State, kasama ang isang grupo ng mga Master, ngunit kaya niyang makipagbuno sa karaniwang Titan. Kasabay nito, si Yefan ay walang oras na mag-alala tungkol sa mga kondisyon ng mga Diyos at mga demonyo. Hinarap niya ang mga pag-atake ng ilang mga Titans kabilang ang Cronus, Rhea, Oceanus at Cleius lamang. Ang kapangyarihan ni Titan ay hindi batas. Gayunpaman, ang prioridad ng Emperor's Sword Intent ay nagbigay daan kay Yefan na gamitin ang Sword Intent upang pigilan siyang biglaang ma-teleport palayo.
Ang pangunahing punto ay nakita ni Yefan ang kapangyarihan ng oras, at pinabalik siya minsan, kaya mas maingat na siya ngayon. Sa pamamagitan ng pagpuno sa eksena ng mga lumilipad na espada, siniguro ni Yefan na kahit hindi sinasadyang mateleport siya palayo, makakabalik siya kaagad. Ang napakalaking katawan ng Sword God ay talagang walang silbi para sa pag-atake sa mga Titans. Direktang binawi ni Yefan ang malaking multo at binago ito sa estado ng Emperor Dragon Sword Sovereign. Sa isang mas nababaluktot na estado, nakipaglaban siya sa ilang mga Titans. Kung wala ang mga patakaran, ang pakikipaglaban ng paulit-ulit ay ang pakikipaglaban para sa base ng paglilinang at pisikal na lakas. Ang pag-atake ni Titan ay talagang napaka-monotonous. Sapagkat sila ay napakalaki na hindi sila nangangailangan ng maraming kasanayan sa lahat, pindutin lamang sila, at mahirap na hindi matamaan. Kaya, sa unang tingin, parang ilang Titans ang gumagala, random na kamakaway. Sa kabaligtaran, ang anyo ni Yefan ay naging isang sinag ng liwanag, nagsalubong at kumikislap sa pagitan ng mga Titans. Binuksan ni Yefan ang 6 na pares ng Dragon Scale Sword Wings sa likod ng kanyang likuran. Sa pagharap sa isang mabigat na suntok mula kay Kronos, walang pag-aalinlangan niyang ibinaba ang kanyang espada. Ang ika-19 na layer na disintegrasyon ay inilabas, at ang liwanag ng espada ay nagwawalis sa kalawakan. Ang kamao ni Kronos ay nabalot ng makapal na madilim na puyo ng tubig. Dahil sa kapangyarihan ng oras, bahagyang naantala ang pagdating ng Sword Intent, ngunit halos wala na itong silbi. Kahit na isama nito ang kapangyarihan ng Dark Matter at pinigilan ang kapangyarihan ng Dragon, hindi nito mapipigilan ang pagpatay sa layunin ng espada ng Emperador. Aw! Napasigaw si Kronos sa sakit, ngunit sa pagkakataong ito ay sinsero na ito, nang walang kahit katiting na pagkilos. Ang malaking braso ng isang Titan ay nahati sa kalahati pagkatapos ng isang espada. Nakakalungkot na ang talento ng Titan na sinamahan ng katatagan ng Ankh ay nagpapahintulot sa Kronos na makabawi ng napakabilis. Pinagdikit ni Oceanus ang kanyang mga palad, gustong matrap si Yefan sa kanyang palad at durug-durug ito. Inilipat ni Yefan ang kanyang Sword Intent at direktang lumipat sa labas ng range. Ang backhand ay isang 15 beses na disintegrasyon ng Shira, at ang bagong Moonsword Mark ay naghiwa sa Oceanus sa kalahati. Ang Shore of the Earth. Naglabas si Yefan ng daan-daang Liquid Sword Intent clone. Don Chenxing, Star Dragon Fall. Daan-daang, Yefans, ang sabay-sabay na naghagis ng kanilang Sword Intent, at ang Star Dragon Pendant ay naging Black Gold Meteor at nahulog sa tuktok ng ulo ng isang Titan. Ang 12-12 ng mga Titan sa pinangyarihan ay nagpakawala ng pagluluksa. Kahit na ang kanilang cultivation at laki ng katawan ay makatiis ng daan-daang Star Dragon Pendants, hindi ito nangangahulugan na hindi sila nasasaktan. Sunod-sunod na putok ang dugo ng Titan. Ngunit umaasa sa patuloy na paglalagay ng Ankh ni Rhea, ang kakayahan ng Titans na magpatuloy sa pakikipaglaban ay kamangha-mangha. Hindi lamang iyon, sa ilalim ng tawag ni Kronos, ang mga Titans ng buong sinaunang mga Diyos ay lumipat. Ang mga bundok ay gumuho, at ang natutulog na Titan ay nagmulat ng kanyang mga mata at inalis ang mga bundok sa kanyang katawan bilang alabok. Hindi mabilang na mga bituin ang nabasag, at ang mga tumatakbong Titans ay dumurog ng hindi mabilang na mga mundo. Sa di kalayuan, sa ilang paghinga, mayroong higit sa 12 Titans na may iba't ibang sinag ng liwanag at iba't ibang enerhiya, na nagmamadali sa larangan ng digmaan. Ang mga Titan na ito ay puno ng iba't ibang buto, putik, at sirang balat ng mga banal na hayop. Umuungol. Si Xiao Jin ay nagdala ng ilang mga dragon, at si Bai Zhan ay nagdala ng isang grupo ng mga puting tigre, at sumugod patungo sa mga Titan na sumali sa pangkat ng labanan. Nakipaglaban na si Bai Wumong kasama ang mga master ng Anman para makipaglaban sa mga Titan na nagbabantay sa spring. Ngunit isa lamang Rhea, hindi mabilang na mga higanteng bato ng putik na nilikha, at ang mga bumabagsak na meteor, lahat ay nagpapagod sa mga masters na ito. Kahit na ang pagpatay ni Bai Wumong ay nakakagulat na makapangyarihan, ito ay medyo walang lasa para sa ganoong kalaking pag-atake at isang kaaway na patuloy na bumabawi. Sina Feng Xiaotian at Xiao Qingshan ay sumali rin sa battle group na may estratehikong antas na may kakayahang magpatuloy sa pakikipaglaban. Si Emperor Ziggy ang may pananagutan sa pagbabantay sa mga inilagay, at kasabay nito ay pinangangasiwaan kung ang sinumang Titans ay umalis sa mga sinaunang Diyos at maglakbay ng galit na galit sa dalawang mundo. Upang maiwasan ang pagkawasak ng mundo ng mga tao, ang mga Titan ay dapat mamatay sa mga sinaunang Diyos. Bawat segundo, mayroong napakalaking kapangyarihan ng mga eroplano na sumisira sa kalangitan at sumisira sa lupa, na sumasabog sa paligid ng lupain ng kaguluhan. Kinokontrol ng kamalayan ni Yefan ang pangkalahatang sitwasyon. Kung kinakailangan, magpapadala siya ng Sword Intent upang ihinto ang ilang pag-atake ng Titan at magdulot ng nakamamatay na pinsala sa kanyang sarili. Bagamat may kakayahan si Yefan na patayin ang lahat ng Titans, isa lang siyang tao pagkatapos ng lahat, at ang mga Titans ay hindi lamang tatayo doon ng masunurin at hihintayin siyang pumatay. Sa makatuwid, ang magagawa ni Yefan ay gamitin ang kanyang Sword Intent para palibutan at patayin ang Titan kasama ng lahat. Gayunpaman, minamaliit pa rin ni Yefan ang kapangyarihan ng Ankh.
Gaano man ilabas ni Yefan ang Sword Intent of Disintegration, o durog-durog ang Titan, patuloy silang bumabawi. Sword God. Ang naipon naming bukal ng buhay ay sapat na para makipaglaban sa iyo hanggang sa dulo ng mundo. Galit na sinabi ni Kronos, sisirain ng aming tribo ang hindi mabilang na sibilisasyon bago mo kami patayin. Habang nagsasalita siya, isa pang puyo ng tubig ng kapangyarihan ng oras ang sumabog sa larangan ng digmaan. Maliban kay Yefan at ilang nangungunang eksperto, naramdaman ng lahat na ang oras ay nagsisimula ng magulo, at ang ritmo ng pag-atake at pagtatanggol ay lahat ay nag-ambala. Biglang natapakan ng mga taktikang naglalaban ng isa-isa sa ilalim ng mga paa ng mga Titans, at pinagsusuntok sila. Isipin na lang, isang buo, o kahit na ang kalidad ng ilang mundo, ay nasira sa iyong sarili. Kahit na ito ay isang planta ng elektrisidad, ilan ang makakalaban nito? Sa maikling panahon, mahigit sa 100 madiskarteng antas ang napatay. Hahaha, Sword God. Ito ang katotohanan. Kahit gaano kakalakas, hindi kakalaban ng ating Titan Protoss. Tawa ng tawa si Kronos, at ipinakita ng isang grupo ng mga Titans ang kanilang pagmamalaki. Tila nasugatan sila sa buong katawan, at nabasag sa iba't ibang bahagi ng layunin ng espada, ngunit sa katunayan sila ay lahat na buhay at maayos, na nagdurusa lamang sa laman at dugo. Kabaligtaran sa ibang lahi sa strategic level, kapag nataman sila, mamamatay sila on the spot. Damn! Bagamat matagal na itong inaasahan ni Yefan, sa wakas ay nalaman niyang hindi niya mapoprotektahan ang lahat. Ito ay isang madiskarteng antas pa rin. Kung kailangan nilang palayain ang hindi mabilang na buhay sa iba't ibang mundo sa labas, paano nila matitiis ang galit ng mga Titans? Titan, nalampasan mo na ang linya. Nag-alab ang apoy ng Suzaku sa nagyayelong lupain at binuksan ang flame portal, at nagdala si Zuwonsha ng 100 mayabang na Vermilion na Maya, naglalagablab na bumaba sa magulong langit na puno ng bituin. Lahat ng nagulat ang mga pangkat etnikong naruroon. Ngunit ang higit na ikinagulat ng lahat ay ang ugali ni Yefan. Zuwonsha, matandang pabo ka. Dapat kanina ka pa pumunta dito, bakit hanggang ngayon? Abanata 3474 na ay ngayon. Nang marinig ito ni Zuwonsha, ang kanyang malarubi na mga mata ay malinaw na kumislap sa galit, at halos hindi siya nataranta. Walang pakialam si Yefan, ang hot niya talaga. Naisip niya na tutuperin ni Suzaku ang kanyang pangako at darating upang suportahan kapag nakipagdigma ang mga Titans. Pagkatapos ng lahat, sa mahiwagang kapangyarihan ni Suzaku, maaari siyang lumapit anumang oras. Ngunit hindi ko inaasahan na napakaraming tao ang namatay sa sandali ng digmaan, at si Suzaku ay matagal nang natapos. Nangako ang Diyos na ito na tatayo sa panig ng tao, at pinagmamasdan ng mga galaw ng mga Titan. Ngayon, ang Diyos na ito ay dumating kasama ang kanyang pamilya at tinupad ang kanyang pangako, ano ang mali dito? Sword God, hindi mo gustong gumawa ng 1 pulgada. Ang tono ni Zuwonsha ay napakaganda at marangal. Gustong pag-alitan ni Yefan ang kanyang ina, itong matandang pabo, na halatang gustong maghintay at makita kung ano ang nangyari. Kung maliit lang ang laban, mag-iisa lang ang pamilya Suzaku, at wala silang pakialam sa kahit ano, kaya hindi na nila kailangang makipag-away sa Titans. Medyo malakas lang talaga ang laban ngayon. Kung hindi ka sasama, ito ay hindi makatwiran, kaya kailangan mong dalhin ang Vermilion Bird Clan upang magpakita. Si Suzaku ay hindi isang puting tigre at walang interes na labanan ang sarili nito. Bilang karagdagan, siya ay mayabang at hinamak na makipaglaban sa mga mababang antas ng karera. Dumating lamang sa entablado dahil sa napilitang sumunod sa pangako. Tahimik na isinulat ni Yefan ang account na ito, ngunit hindi ngayon ang oras para makipag-away kay Zuwonsha. Natatakot ako na hindi ang iyong Suzaku clan, kundi pati na rin ang mga Titans. Agresibong sabi ni Yefan Ming. Bagamat alam ng mga Vermilion Birds na sinadya sila ni Yefan, nagustuhan pa rin ito ng mayabang na banal na ibon. Mga tao, si Titan ay maaaring tawaging Diyos sa inyong paningin, ngunit sa mata ng ating Suzaku, ito ay isang grupo lamang ng malalaking dayuhang lalaki. Si Zuwonsha ay tumawag ng isang phoenix, at nakita ang higit sa 100 Suzaku, at lahat sila ay nagpahayag ng kapangyarihan ng banal na apoy ni Suzaku. Patuloy na umakyat. Bagamat ang laki ng Suzaku ay hindi maihahambing sa mga Titans, ang banal na apoy na inilabas ng mga ito ay nagpapamukha sa kanila na halos kapareho ng mga Titan. Sa loob ng ilang sandali, ang buong field ng bituin ay naging gininto ang pula, at ang banal na apoy ni Suzaku ay naging dahilan upang ang mga demonyo ng tubig at mga demonyo ng yelo ng pangalawa at pangatlong kaharian ay sumangga sa sakit. Si Xiao Ziner, Xiao Qingshan at iba pang mga batang babae sa Phoenix ay nasa sabik na agad nilang naramdaman na nakapasok sila sa langit. Ang tuloy-tuloy na agos ng apoy ng Suzaku ang kanilang panlunas sa lahat. Oh my God! Hindi ko pa nakita si Suzaku dati, at may 100 sa kanila ng sabay-sabay. Ito rin ba ang natagpuan ng Diyos ng Espada? May kaugnayan siya sa 4 na malalaking hayop. White Baliw. Ikaw talaga may backer ako. Ang mga nasalantang monghe sa Anman ay nagpayunir sa buong mundo, at hindi pa sila nakakita ng napakaraming nangungunang hayop kahit sa Hongmeng.
Pagdating nila dito, binigyan sila ni Yefan ng eye-opener at namangha. Tita Xiao, di ba medyo redundant tayo? Sword God? Ang connected household is too good. Ang hukbo ng mga banal na hayop ay ito. Sabi ni Wang Wanro, pinupunasan ang kanyang kalbo na ulo. Akala ko susubukan lang ito ng Sword God, pero hindi ko inaasahan. Talagang makumbinsi nito ang Suzaku Protoss, sabi din ni Xiao Qingshan. Maagang namatay si Asmodeus. Kung makita niya itong Suzaku, malamang na hindi siya maglalakas loob na lumaban. Si Gerd at isang grupo ng mga demonyo ay walang imik. Ang mukha na ito ay magagamit lamang ng Emperor Swordsman. People of the Protoss. Nakipag-alyansa rin si Suzaku sa Sword God. Makikita na nasa panig tayo ng hustisya. Labanan natin ang Sword God, Shenlong, Suzaku, at Baiho para talunin ang maitim at masamang Titan na ito. Ata ng superstar na ito, sa tulong ni Suzaku Shenwo, ay nagliwanag din at nagsimulang umiyak ng husto. Ang mga mukha ng isang grupo ng mga Protoss ay nagniningning, at naramdaman nila na ito ay napakalaking mukha upang makipaglaban sa pinakamataas na antas ng mga banal na hayop. Banal na digmaan. Ito ay isang banal na digmaan upang sirain ang kasamaan. Sigaw ni Michael at ng iba pang arkanghel. Reyna, napakatalino mo, ang Diyos ng espada na ito ay tiyak na hindi natin kayang labanan, si Salamander at ilan pang mga duwende ay namangha sa prescient ni Vilordes. Sa sandaling ito, habang ang lahat ay nabigla sa banal na kapangyarihan ni Suzaku, lalo nilang hinangaan ang katayuan ni Yefan. Ang angka ng Suzaku ay maaaring tumawag, magsabit ng mga balikat sa puting tigre, at ang dragon ay may sariling suporta. Sa buong kasaysayan ng eroplano ng Taishi, maliban sa mga kinikilalang naghaharing level na mga emperador sa antas ng Taichu Demon Dragon King at ang Thousand-Faced Queen, sino pa rin ang maihahalin tulad nito? Naramdaman ng mga Titan ang pamimilit ni Suzaku, at sa sandaling ito ay muling itinatag nila ang kanilang mga laban, na hindi ng ahas na kumilos ng padalos-dalos. Ang hari ng Suzaku, hindi ko inaasahan na ikaw, na napakayabang, ay papayag na mahulog sa piling ng mga tao, halatang hindi maganda ang mukha ni Kronos. Ilang dragon, kasama ang Baiho clans, 81 Chinese website o. X81ZU. Sin, Masters, wala lang, nakakayanan pa rin nila ang Ankh. Ngunit iba ang Suzaku ay may mas matagal na kapangyarihan sa pakikipaglaban, at maging ang mga bentahe ng Fountain of Life ay lubhang hihina. Kronos, ang iyong ginawa ay nakaapekto sa kapayapaan ng buong sinaunang mga Diyos. Para sa kapakanan ng pamana ng pamilyang Suzaku, ang Diyos na ito ay dapat lumapit, at wala itong kinalaman sa anumang lahi. Ngumisi si Oceanus, Kronos, hindi mo kailangang makipag-usap sa mga damong hayop na ito, hinihintay ko ang mga Titan, bakit ako natakot sa kanila? Habang nagsasalita, isang divine power ang kumalat mula rito, at ang starfield na katatapos lang uminit ay binuhusan ng malamig na tubig ng Ice Blue Titan na divine power. Binuksan ni Oceanus ang kanyang kamay at nakita ang tatlong Suzaku na malapit, direktang nagyelo sa pamamagitan ng angular ice pick. Gayunpaman, ang apoy ng tatlong vermilion birds ay hindi namatay, at agad na natunaw ang misteryosong yelo at sumugod patungo sa Oceanus. Dong dong dong, ang katawan ni Oceanus ay sinunog ng Suzaku, at patuloy na sinusunog at tinutunaw ni Shenwo ang katawan nito. Ngumisi si Oceanus, nakasandaw sa bukal ng buhay, at mabilis na nagayos. Suzaku Shenwo, kaya lang, ang Titan ng hangin, si Tanclius, ay tumawag ng hindi mabilang na mga super buhawi, tulad ng mga chainsaw na gumagalaw ng napakabilis sa mabituing kalangitan. Ang mga bagyong ito ay patuloy na umiral, at pagkatapos na masipsip ang iba't ibang enerhiya, sila ay lumapit at naghanap patungo sa iba't ibang lahi. Ang Titania of Light, na naglalabas ng malaking talim ng hindi mabilang na mga katangian ng liwanag. Ang mga blades na ito ay nagdudulot ng dobleng pinsala sa mga demonyo, na nagtutulak sa isang grupo ng mga demonyo sa panganib. Si Rhea ay nagmamanipula ng hindi mabilang na mga lupain at bituin, patuloy na nagtitipon patungo sa larangan ng digmaan. Habang ang lahat ay kailangang lumaban sa mga Titan, kailangan din nilang iwasan ang mga planetang dumarating sa panapanahon. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay may pisikal na katangian ng mga banal na hayop at Titans. Sa pangkalahatang estratehikong antas, kung tamaan ka ng mga super meteorites na ito na nakakabit sa kapangyarihan ng mga Titans, malubha kang masasaktan kung hindi ka mamamatay. At sa isang mapanganib na larangan ng digmaan, ang isang panandaliang pinsala ay nangangahulugan na siya ay papatayin ng mga Titan sa ilang segundo. Ikanaway ni Zhu Wanxia ang kanyang mga pakpak, at ang makulay na apoy ay tila winasak ang mundo, walang pinipiling pag-aapoy patungo sa nakapalibot na mga Titan. Ngunit ang mas pangunahing target ay si Rhea, na isinama sa lupain ng kaguluhan. Ang bukal ng buhay ay tuloy-tuloy, at ang labanang ito ay mahirap manalo. Tanging ang kapangyarihan ng lupa ni Rhea ang makakapag-alaga sa lahat ng Titans, Sword God, at sa Diyos na ito ng sabay-sabay para tulungan kang mahanap si Rhea. Kapag nasugatan si Rhea, lalagpas na ito sa spring water. Ang recovery rate, pwede talagang mamatay. Zhu Wanxia voice transmission, ang tono ay medyo seryoso, ang labanan na ito ay napakahirap din para sa mga hayop.
Ang mga Titan ay hindi natatakot sa kamatayan, at ang mga hayop ay hindi nais na ipagsapalaran ang kanilang buhay ng walang kabuluhan. Hanggat walang angk, kaya kung patayin ito ng hindi mabilang na beses. Ang kaluluwa ng dragon ni Yefan ay nagkawatak-watik sa oras na ito, at ang kanyang kamalayan ay natakpan ng malawak na lupain ng mas tumpak. Ang mga mata ni Zhu Wanxia ay nagniningning mula sa mga ruby, at ibinuko niya ang kanyang bibig at nagpakawala ng isang phoenix na tawag. Ang banal na apoy na nasa isang estado ng mataas na temperatura at puting mainit na spray direkta sa kailaliman ng lupain ng kaguluhan. Boom! Dahil hindi kinaya ng lupain ng kaguluhan ang galit ng hari ng Suzaku, naging lavaland ito sa isang iglap. Parang bigla na lang nakapasok ang lahat sa lawan ng apoy sa purgatorio. Ang mga tao, mga Diyos, at mga demonyo ay lumipad mula sa lupa sa takot nang makita nilang nagbago ang tanawin. Hindi mabilang na mga bulkan ang sumabog sa lupa, at ang apoy ng Suzaku ay parang karagatan ng napakarilag na apoy. Nagpakawala ng sakit si Rhea at lumabas mula sa lupain ng kaguluhan. Galit na hinampas ng isang babaeng Titan na nababalutan ng lava ang kanyang kamao kay Zhu Wanxia. Ngayon na, binunot ni Yefan ang kanyang espada, isang Stegosaurus na may anino, naging baliw na kidlat, at binaril si Rhea na parang laser. Kabanata 3475 ang bagong emperador. Hindi kita hahayaang magtagumpay. Nang himasok si Kronos ng paalang gamit ang isang kamao, at ang kapangyarihan ng oras ay naglagay ng mga hadlang. Nagsimulang magmukhang may batik-batik at magulo ang espasyo, dahil sa dislokasyon ng oras, mukhang kakaiba. Kung hindi dahil sa proteksyon ng sword intent ni Yefan, ang karamihan sa mga tao ay maaaring na teleport pabalik sa hindi kilalang oras. Bagamat hindi nito lubos na maharangan ang wuswang sword intent, maaari itong lumikha ng ilang oras para makaiwas si Rhea. Ungol. Isang nakakasilaw na kulog ang biglang sumugod sa hadlang ng oras, at ang puting gintong kulog ay nagambala at natunaw ang kapangyarihan ng oras. Si Bison, ang patriarch ng White Tiger, ang tumabi sa tagiliran at humampas sa mabigat na suntok ni Kronos. Ang isa sa braso ni Kronos ay nabugbog sa bawat pulgada. Sa mga tuntunin ng explosive power, mas mataas pa ng kaunti ang Baiho kaysa sa Suzaku. Kahit na may angk, hindi makarecover ng mabilis ang Kronos. Brother Sword God. Huwag mo lang ipaubaya sa matandang babaeng iyon na si Zhu Wanxia. Lumakad si Bison na may ilang kuko, at ang braso ni Kronos ay direktang naparalisa ng kulog. Sa mga kasamahan, ilang Titans tulad ng Oceanus at Hyperion ang dumating din upang suportahan si Rhea. Ang mahalagang papel na ito, na nagpapagaling para sa Titan, ay malinaw na napakahalaga sa Titan. Ngunit ang intervention ni Shenlong, Suzaku at Baiho ay naging mahirap para sa ilang mga Titan na makalapit ng maayos. Walang pakialam si Xiao Jin sa ngayon, ang napakalaking gininto ang katawan ng dragon ay nababalot ng isang magaan na Titan sa isang nakamamatay na paraan. Ang pag-atake ng Bright Titan ay mas epektibo laban sa mga demonyo, ngunit ito ay napakawalang lasa laban kay Shenlong. Ang iba pang mythical beasts ay minarkahan din ang mga Titans isa-isa, na bumubuo ng isang iron barrel formation. Ang estratehikong antas ng mga Diyos at demonyo ay hindi sapat. Ang laki ng mga hayop ay naruroon, at mahirap para sa mga Titan na direktang tumawid. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsisikap si Yefan na mahanap ang Divine Beast. Ang laki ng bagay na ito, sa isang tiyak na lawak, ay magbabago din ng husay. Naghintay si Kronos ng ilang Titans para mapanood ni Yefan ang pagpatay kay Rhea, ngunit wala siyang magagawa. Hindi. Kasabay ng ayaw na pag-ungol ni Kronos, sinamantala ni Yefan ang sitwasyon at nag-sword ng layunin ng itim na gintong apoy. Sinisira niyan ang mga baga. 19. Ang madilim at naglalagablab na apoy ng espada, kasama ang galit ni Yefan, at ang kapangyarihan ng dragon na maihahambing sa banal na hayop, ay umindayog ng magkasama. Ang epekto ng pagsabog ng kadena ay nagdulot ng pagkawatak-watik ng paglaya ni Mia Ember, na mas nakakatakot. Ang panlabas na pagkawatak-watik ay katumbas ng paghahanap ng pinakamainam na puwang upang maglaro. Kapag na-release na ito, magyayaya para sa iyo, na para bang nagsasaya ang mga saboteur sa katapusan ng mundo. Ang nagninangas na mga itim na particle ay sumabog na parang ginawang nuclear bomb. Tanging hagulgol at hagulgol lang ang naririnig ko mula sa kalawakan. Ito ay malinaw na isang maitim na layunin ng espada, ngunit ito ay naglabas ng mas kamanghamanghang alon ng init kaysa sa napakahusay na apoy. Mula sa malayo, tila ang higanteng espiritong Diyos ay gumamit ng itim na apoy na kurtinang dingding upang hatiin ang mga sinaunang Diyos sa dalawang bahagi. Wala nang oras si Rhea para sumigaw, napilipit na siya at nabasag ng hindi mabilang na Dark Sword Intent Particles. Sunugin mo. Ang Earth Titan, na ang laki ay napakalaki na umaabot hanggang sa nakikita ng mata, ay hindi kailanman naisip na siya ay pupuksay ng isang espada mula sa isang tao na kasing liit ng butil ng buhangin. May palabas. Si Wu Mingying at ang isang grupo ng mga tao ay tuwang-tuwa. Ang pagpatay sa isang Spring Garden Titan ay napaka-exciting. Sa sandaling ito, isang itim na bagay ang lumitaw sa lugar kung saan namatay si Rhea. Ang itim na bagay ay parang sirang planeta, natatakpan ng mga biyak,
at may daloy ng transparent na likidong enerhiya na umaapaw mula rito. Iyan, ang bukal ng buhay. Biglang nagulat si Yefan, at biglang may napagtanto. Hindi katakataka na ang mga Titan na ito ay mas kinabahan at nasa sabik nang makita nila si Rhea na inaatake kaysa noong nakita nila si Cronus na kinugkob. Maaaring ibahin ng Titan ang kamandag na iyon sa isang bukal ng buhay, na umaasa sa walang anuman kundi ang puso ng Earth Titan. Tanging ang Earth Titan, sa tulong ng walang katapusang kapangyarihan ng lupa, ang maaaring sumipsip at magsala ng mga nakakapinsalang sangkap sa kamandag. At ang Earth Titans mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon ay patuloy na gumagamit ng pusong ito. Ito ang dahilan kung bakit, ang pangalang Rhea, ay itinuturing na ina ng Titans. Sword God. Wasakin mo. Kung hindi, mabubuhay na muli si Rhea. Paalala ni Zhu Wanxia sa oras na ito. Nakakamangha talaga ang katatagan ng Fountain of Life. May bobomba man si Rhea, wala na, pero ang puso ay naligtas. Sword God. Wala ka bang pakialam sa hindi mabilang na tao at hindi mabilang na tao? Si Cronus ay masyadong naiinip sa oras na ito at nagsimulang magbanta. Upang sabihin sa iyo ang totoo, nagpadala ako ng higit sa 100 tao upang patayin ang alyansa ng tao. Gusto mong maging emperador na Nagel iligtas sa karaniwang tao, bakit hindi mo muna iligtas ang sarili mong tao? Kasuklam-suklam ang Titan na ito, ang maglaro ng pagnanakaw sa bahay, sa ganoong oras. Sword God. Kung hindi mo sisirain ang Fountain of Life sa oras na ito, magkakaroon ng walang katapusang mga kaguluhan. Kung hindi mo kayang tiisin, gagawa ka ng malaking plano. Malakas na sigaw ni Ailaris. Cronus, ang iyong clan, natatakot akong hindi nila maakyat ang bundok ng Xuanming clan. Nakipag-ugnayan si Yefan kay Zuanyi sa Yantian Ring sa oras na ito. Isang behemoth na magkabalikat kasama ang mga Titans ay tumungo sa lava field sa isang iglap. Ang orihinal na umuugong na lava ay agad na naging itim na bato, at ang malamig na hangin ay dumaan. Zuanming. Halos lahat ng naruroon ay nasigla na naman. Sword God, huwag mag-alala, kasama ang ating patriarch na si Zuanyi, kahit isang Titan ay hindi makakaalis sa mga sinaunang Diyos. Sinadya ni Zuanyi na bitawan ang sound transmission para marinig ito ng lahat. Isang pares ng mga mata ang muling tumitig kay Yefan. Si Cronus ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mukha ay mabangis. Zuanming. Ang pamilya ni Zuanming, gaano ka pa? Akala ko si Zuanming, na walang pagnanasa at walang pagnanasa, at sobrang tamad, ay hinding-hindi sasangkot sa bagay na ito. Tulad ng alam ng lahat, si Zuanming ay hindi lamang ang unang sumang-ayon, kundi pati na rin ang unang nag-deploy. Hiniling ni Yefan kay Zuanmi na kunin ang angkan ng Zuanming upang bantayan ang lahat ng partido upang maiwasan ang mga Titan na magnakaw ng kanilang mga tahanan bilang isang banta. Bilang karagdagan sa hangganan ng mga sinaunang Diyos, maging ang alyansa ng tao ay nagpadala din ng 2 Xuanming. Sinasaklaw ng divine consciousness ni Zuanming ang halos karamihan ng Xingyo, na ginagawang maluho ang sneak attack ni Titan. Tapos na ang uso. Cronus, hindi mo ba naiintindihan, isang bagong emperador ang isinilang. Maluwag na sabi ni Zuanyi. Itinuon ng malalakas na tao ng lahat ng etnikong grupo sa eksena ang kanilang atensyon kay Yefan. Kagalakan, paghanga, takot, paghanga. Hindi mabilang na masalimuot na emosyon ang nabubuo sa puso ng lahat. Ngunit walang duda na ang lahat ay nakumbinsi sa kakayahan ni Yefan. Ang 4 na banal na hayop ay handang makipagtulungan sa isang tao sa pantay na batayan. Ito ay nalampasan ng karera. At ang prestihiyo sa kabila ng lahi ay ang pangunahing pangangailangan ng isang henerasyon ng mga emperador. Iniyuko ni Cronus ang kanyang ulo at naalala sa kanyang isipan ang pakikipag-usap kay Laolin bago ang digmaan. Dragon Emperor, tama ka ba? Hindi, patuloy itong tinatanggihan ni Cronus. Lahat, dapat may paraan. Ang Fountain of Life ay napakahalaga sa amin. Sayang at hindi ito mapapasayo ng Titan mo. Si Yefan ay nagpakita sa tabi ng Heart of the Earth sa oras na ito, itinaas ang simula, na nagnanais na ganap na sirain ang puso. Ngunit sa sandaling ito, si Cronus, na nasa dilim ang kalahati ng kanyang mukha, ay nagpakita ng bakas ng kabaliwan sa kanyang mga mata. Sword God. Hanggat wala ka, ang lahat ay isusulat muli. Sa kaibuturan ng primordial spirit ni Ronos, biglang sumabog ang pressure na mas nakakatakot kaysa dati. Kabanata 3476 na limitasyon. Hindi maganda. Sina Zhu Wanxia at Baizon at iba pang mga banal na hayop ay likas na nadama ang krisis at umatras ng isa-isa. Ang Chronos ay natatakpan ng mga asul na liwanag na guhit, at ang bawat bahid ay tila sumasakop sa mga misteryo ng universo. Tulad ng isang napakalalim na sinaunang ilog, naglalaman ito ng napakalalim na kapangyarihan. Sa isang iglap, nakita ko si Chronos na naging blue light group. Isang alon ng maitim na asul na enerhiya na hindi pa nabubunyag. Ito ba ang kapangyarihan ng simula? O madilim na bagay? Natatakot ako na bukod sa mga Titans, walang sino man ang makakakilala sa mga katangian ng kapangyarihang ito. Sword God. Wasakin ang puso ng Earth. Desperado si Chronos. Hinimok ni Zhu Wanxia.
Nadama ng mga demonyo na ang kapangyarihang ito ay halos kapareho ng ginamit ni Aipotos upang maging isang tapyas na bato. Gayunpaman, ang Aipotos ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo kumpara sa King of Titans, Kronos. Cronus, anong gagawin mo? Gusto mo bang maubos ang iyong source? Worth it ba? Si Oceanus at iba pang core Titans ay kinabahan din at sumigaw ng malakas. Makinig sa mga Titans. Ang misyon ay higit sa lahat. Walang makakapidyaw sa kalooban ni Ymir. Kabiguan. Hindi ko tinatanggap. Lahat ng Titans. Ibigay mo ang iyong dark power. Cronor ngunit si Si ay walang pakialam sa mga kahihinatnan, at hinihigop ang kapangyarihan ng simula ng nakapaligid na malalaking Titans ng sunod-sunod. Nag-aapoy ang mga mata ng isang grupo ng mga Titans, at napagtanto din nila na ito na ang huling laban, at hindi sila nang ahas na hawakan ang kanilang mga kamay. Ang kapangyarihan ng kadiliman na naglalaman ng kapangyarihan ng simula, mula sa iba't ibang Titans, ay kasangkot sa kapangyarihan ng oras ng Kronos. Nakita ni Yefan na si Kronos ay naging dark blue pure energy body. Gayunpaman, wala siyang mapupuntahan ngayon. Wala siyang pakialam sa 3-7-21, at kahit na anong gawin ni Kronos, tinatamaan niya ang puso ng lupa gamit ang isang espada. Dimensional na pagkakatapon. 18. Ang espasyo ay patuloy na dinudurog ng layunin ng espada, at kasama nito, ang puso ng lupa ay patuloy na nadudurog. Ang bukal ng buhay ay malayang umaagos, unti-unting nagiging malabo, na parabang ang puso ay nawala ng kakayahang maglinis. Sa proteksyon ng Emperor's Sword Intent, hindi masyadong nag-alala si Yefan at sapilitang pina-teleport ni Kronos. Ang puso ng lupa ay patuloy na inaayos ng tubig ng bukal, ngunit ito ay pira-piraso pa rin bago ang mapangwasak na presyon ng espada ng Wuswang. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng asol na oras ni Kronos ay ganap ding bumabalot kay Yefan. Kahit na nakatingin lang ito sa malayo, pakiramdam ng lahat ng powerhouses na kailangan ito ng matinding lakas ng loob. Mahirap isipin kung gaano kalaki ang pressure ng Sword God sa panahong ito. Husband. Gustong sumugod ni Su Qingzhou, Xiao Ziner at iba pang mga anak na babae nang makita nila ang sitwasyong ito. Mga sister-in-law. Huwag. Magsusumikap ang lalaking iyon. Si kuya ay may Emperor's Sword Intent na protektahan ang katawan, ngunit kami ay hindi. Nakuha na ng matandang Titan ang asensya ng bawat Titan, at kung hinawakan mo ang isang multo, malalaman mo kung ano ang mangyayari. Napagtanto ni Feng Xiaotian ang krisis ng sitwasyon, at mabilis na pinatigil ang mga batang babae sa isang pagsabog ng apoy ng dragon. Ito ay napakabihirang, at si Feng Xiaotian ay mukhang seryoso rin. Si Xiao Jin at isang grupo ng mga Divine Beast ay hindi nang ahas na lumapit ng padalos-dalos. Napakalakas ng kapangyarihan ng oras. Ito ang kapangyarihan ng pinagmulan ng Kronos. Dinala ni Bison ang isang grupo ng mga puting tigre sa oras na ito, at hindi siya nang ahas na sumulong. Patriarch Bison, ano ang nangyayari? Magiging maayos ang aking Panginoon, gulat ni Xiao Jin. Para kay Kronos, ang pinagmumulan ng kapangyarihan ay oras. At umiral ito sa loob ng ilang panahon at mahabang taon, at bawat sandali na naipon nito ay ang kapangyarihan nito. Upang matalo ang Sword God, kailangan nitong gamitin ang lahat ng oras na naipon nito. Malamang narinig ito ni Xiao Jin, ibig mong sabihin, mauubos nito ang buong buhay nito. Hindi ba nawawala rin ito ng mag-isa? Ang pag-ubos ng lahat ng oras na nararanasan ay katumbas ng pagbubuer sa sarili. Ang mga Titan ay dumating sa mundong ito upang tapusin ang kanilang misyon, at para dito, isakripisyo nila ang lahat. Sabi ni Zuan Yi. Mataimtim ang mga mata ni Baizono, maaaring pigilan ng magkapatid na Diyos ng espada ang batas, ngunit ang oras, ni Kronos ay hindi batas. Bukod pa rito, may misteryosong kapangyarihan mula sa ibang mundo, at hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura nito. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng oras sa madilim na asul ay lumiit ng husto. Ang High Concentration Energy Group ay ganap na itinago si Yefan. Habang ang kapangyarihan ng oras ay patuloy na humihipo, ang pamimilit ay nagiging higit na nakakatakot. Sword God, hindi ka dapat masangkot sa lahat ng ito, dahil kailangan mong makialam, sumama ka sa akin at mahulog ka sa kailaliman ng panahon. Umalangaw-ngaw ang boses ni Kronos sa lahat ng direksyon. Matapos ganap na durugan ni Yefan ang Heart of the Earth, hindi na lumabas ang EITR liquid. Dahil lang sa iyo, gusto mo rin akong kaladkarin sa libing. Buong pagmamalaking tumayo si Yefan sa vortex ng oras, hindi nagbabago ang kanyang mukha. Ang batas ng iyong emperador ay maaaring baliwalain ang anumang batas, ngunit ang oras ay patas sa lahat. Umuungal si Kronos, ang naranasan ng haring ito ay hindi ang maiisip mo. Gagamitin kita ang hindi maisip na mahabang kasaysayan ay ganap na buburahin ka. Bilang wika niya, ang kapangyarihan ng oras ay tumagos sa kalasag ng Sword Intent ni Yefan. Nakakasira ng magaan na espada at kalasag. 23 antas. Ganap na pinakawalan ni Yefan ang espada at kalasag, at ang hindi pa nagagawang makapal na liwanag ng kalasag ay kumalat palabas. Gayunpaman, bago ito kumalat ng husto, ang lahat ng mga espada at kalasag ay talagang lumiit.
Ang oras ay sumasalungat sa agos. Natigilan si Yefan. Ang kanyang sword intent ay pilit na pinakialaman. 23 antas ng pampublikong pagpapalabas, kahit na hindi makalusot sa hadlang sa oras na ito. Sa ganitong paraan, kapag hindi mo na talaga kayang suportahan ang iyong sarili, maging ang iyong sarili ay masasangkot sa baligtad na agos ng panahon. Ang pagpapahina sa cultivation base ay tanging ang pinakamahusay na resulta, at maaari pa itong maging kawalan, na parang hindi pa siya naging sa hinaharap. Diyos ng Espada, hindi mo ba naiintindihan? Ang kapangyarihan ng panahon ng haring ito ay hindi batas. At kahit ang layunin ng espada sa antas ng emperador ay may limitasyon. Nang makita ang kanyang desperadong pakikipaglaban, sa wakas ay napigilan ito ni Kronos. Sword intent, napakalaking kaligayahan. Sword God. Hindi mo mapipigilan ang magagandang yapot ni Ymir. Kinagat ni Yefan ang kanyang mga ngipin, at ang itim at gininto ang apoy sa kanyang mga mata ay partikular na nagliliyab. Ang mga linya ng kalamnan sa kanyang buong katawan ay lumakas at muling lumakas. Sa halip ay mahigpit na kinuyam ni Yefan ang kanyang mga kamay. Sa simula, malamig siyang nagnganga ng ngipin at sinabing, sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa na makita ang aking limitasyon? Ako. Orihinal na binalak na labanan si Hongmeng, o kapag nakilala ko ang isang matandang foodie, gagamitin ko lang ito ng desperadong. Mukhang hindi na ito posible. Nakatagong lakas. Huminga ng malalim si Yefan, biglang bumukas ang kanyang mga daluyan ng dugo, at kalahati ng kanyang mukha at kalahati ng kanyang katawan ay nagpakita ng mga kaliskis ng gintong dragon. Isang galit na dagandong ang kumalat mula sa kapangyarihan ng panahon patungo sa lupain ng kaguluhan. Nang marinig ito ng lahat, hindi nila matukoy kung boses ba iyon ng tao o dagandong ng dragon. Sa susunod na segundo, lahat ng mga tao, mga Diyos, mga demonyo, kahit na mga gawang hayop at mga titans. Buong buhay, parang ang puso ay tinamaan ng mabigat na martilyo. Boom! Boom! Ang walang uliran, paputok na pamimilit na layunin ng espada ay sumabog at kumalat mula sa pakete ni Kronos. Kabanata 3477 Epiko. Path. Ubu. Aw, dahil hindi nila kinaya ang epekto ng sword intent na ito, maraming cultivator ang direktang bumulwak ng dugo. Si Rao ay isang banal na hayop, at siya ay may sakit sa buong katawan, o ang kanyang ulo ay sumasakit, at silang lahat ay umatras. Isa-isang napaatras ang mga Titan, nakatutubo ay nakaramdam ng matinding takot. Ang mas lalong hindi kapanipaniwala para sa lahat ng mga powerhouse na naruroon ay ang layunin ng espada na ito ay pinalabas ng kapangyarihan ng oras mula kay Kronos. Ang Dark Blue Time Light Group ni Kronos, namilipit, kumikibot, palaging kakaiba ang hugis, at halatang dumanas ng matinding sakit, Sword God, gaano kalakas ang kanyang itinatago. Umungol si Bai Wumang, may bahid ng hinaing sa hindi pagpayag. Ano ang nakaraang labanan? Kuya. Namumula ang mukha ni Feng Xiaotian, mas iniisip niya kaysa sa iba. Ang layunin ng espada ay pinilit na sa isang lawak na hindi pa nito nawasak ang Kronos. Kronos. Oceanus, Hyperion, Cleis. Isang Titan na nagbabantay sa fountain, lahat sila ay lumapit sa Light Group. Kahit anong pilit nila, hindi nila hahayaang masayang ang huling bloodline ni Ymir. Sa malawak na sinaunang domain ng Diyos, ang mga baha ay bumabaha, ang mga apoy ay nagngangalit, ang mga hangin ay nagngangalit, ang mga sinag ng liwanag ay nagniningning, ang langit ay bumabagsak at ang lupa ay nagbibitak. Kahanga-hanga. Isang epic na eksena ang lumitaw. Ginamit ng mga Titan ang lahat ng kanilang kapangyarihan ng paisa-isa, at lahat ng uri ng sinag ng liwanag ay bumuhos sa liwanag na grupo ng kapangyarihan ng oras. Lahat ng 20 o 30 Titans na naruroon ay desperado na tulungan si Kronos at ganap na lipulin ang Sword God. Protoss, demonyo, tao, duwende. Shenlong, Suzaku, Xuanming, Baiho. Lahat, sa sandaling ito, naging pansuportang papel. Si Xiao Ziner at ang iba pang mga babae ay patuloy na naghagis ng iba't ibang enerhiya sa Dark Blue Light Group mula sa malayo. Ang Divine Fire ni Suzaku, ang Frost ni Xuanming, ang Divine Thunder ng White Tiger, at ang Dragon Roar ng Divine Dragon Clan. Kahit na nawala ang lahat ng utak, ito ay walang silbi. Ang kapangyarihan ng oras ng Kronos ay nagpapahina sa lahat ng mga pag-atake na ito sa hindi epektibo. Halos itaas ni Titan ang kapangyarihan ng buong pamilya para hindi masira ang ultimate move ni Kronos. Walang makakapigil sa eksenang ito na mangyari, huli na ang lahat, at hindi na ito magagawa. Ang magagawa lang ng lahat ay panuurin, ang layunin ng espada ng hindi sumusukong emperador, at ang mga Titan ay tiyak na lumaban. Boom! Isang Titan ang unang nahulog. Bilang suporta kay Kronos, inubos ng mga Titan ang kanilang napakalaking enerhiya. Kaagad na sumunod, ang isa pang Titans, na halatang tumatanda, ay nahulog sa labas. Kronos. No way. No way. Unkillable. Masyadong nakakatakot ang sword intent na ito. Unkillable. Napaluha si Oceanus at ang iba pa, hindi sila nagkasundo at nagawa na ba itong hakbang na ito ay walang kabuluhan pagkatapos ng lahat.
Sa sandaling ito, ang madilim na asul na liwanag ng kapangyarihan ng oras ay tumusok sa isang maliit na punto ng espada. Isang maitim na espada na tulad ng kapangyarihan ng Diablo sa kailaliman, tulad ng isang mainit na kutsilyo na naghihiwa ng mantikilya, napunit ang isang butas. Nang makita ng espada ang araw, ang eardrum ng lahat ay parang mababasag. Iyan ang daya. Ang lanzi ng kuya na yun para patayin ang 8 pagnanakaw na si Qinglong noon. Agad itong nakilala ni Feng Xiaotian, dahil ang labanan sa pagitan ni Ye Fan at Ye Junyang ay masyadong nakakagulat. Ano? Itinaboy niya ang 8 pagnanakaw na si Qinglong. Natigilan si Bai Wumeng. Ngunit sa lalong madaling panahon, umiling si Bai Wumeng, ang sword intent person na ito, naniwala siya sa lahat ng sinabi niya. Hindi makatao. Hindi. Nang maisip ng lahat na matatalo si Chronos sa sinaunang layunin ng espada na ito, may nagbago na naman. Sword God. Kahit hindi kita kayang patayin, gusto ng haring ito na mahulog ka sa walang katapusang bangin. Napagtanto ni Chronos na kahit natipunin niya ang kapangyarihan ng mga Titans, hindi niya matatalo itong, walang kapantay na mode, na Sword God. Kaya, sa huling minuto, pumili ito ng ibang paraan. Sword God. Kahit na matalo tayo, ngunit, hindi tayo pababayaan ng ating mundo. Ako, Chronos, ay hindi mo kalaban, at ang mga Titan ay hindi mo kalaban, ngunit ang batas ng lumikha ay nasa itaas mo. Kung maaari ka talagang maging taong sinabi ng Dragon King, kung gayon, kami na mga Titan, hindi kami matatalo ng hindi makatarungan, sa sandaling bumagsak ang boses, sa lugar kung saan matatagpuan si Chronos, ang oras at espasyo ay biglang nabaluktot. Anong nangyayari? Nagulat ang lahat nang makitang isinama ng Dark Black Light Group si Ye Fan, at mabilis na nawala ang hininga. Para siyang mahuhulog sa isang bangin mula sa mundong ito. Ubusin ni Chronos ang kanyang huling buhay at aalisin ang Sword God. Asawa, kuya, guro. Ang marahas na pagbabago bago ng enerhiya ay nawala. Si Chronos, ang Emperor's Sword Intent, ay tila hindi pa nagpakita dati. Ang magulong lupain, na wasak tulad ng hindi mabilang na mga lumulutang na isla, ay tahimik na nakakasawa. Ang piitan ay napakalalim. Sa madilim na daanan, unti-unting umakyat ang isang figure. Ang pulang damit ay umuuga, ang figure ay kaaya-aya, ang mga kilay ay may mga tip sa tagsibol, at ang mga mata ng almond ay umaagos. Hinaplos ng babae ang kanyang mahaba at magulong itim na buhok gamit ang kanyang mga kamay, at may matamis ding ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Gaano na ba siya katagal na hindi nakatikim ng ganitong lasa? Sa paglipas ng mga taon, ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay parang crucian carp na tumatawid sa ilog, ngunit lahat sila ay nagnanasa sa kanya. At ang banyagang walang ingat na lalaking ito ay matuwid, at tapat siya sa kanyang asawa hanggang sa wakas. Iniisip ang kahihiyan at puot sa mga mata ng matigas na lalaki ng divine race bago umalis, hindi napigilan ng magandang babae na takpan ang kanyang bibig at tumawa. Ano ba, nagmamadali akong hinahanap. Ni hindi ko ma-enjoy ang sarili ko, madam, gusto pa pong umalis ni Miss Yuzo, pero hindi ito mapigilan ng mga katulong. Galit na galit si Miss na binigay na niya ang kalahati ng manor sa kanya. Nabasag na, lumuhod sa bakana ng piitan ang isang sexy at kaakit-akit na dalaga, nakasuot lamang ng manipis na pulang belo. Basta hindi siya lumalabas, kahit masira ang buong tirahan, hindi masakit. Masaya ang anak ko. Alam ng mga alipin, ngunit mukhang alam ni Miss Yuzo na narito ka at malapit nang dumating. Ano? Nawala ang kamalayan ni Xiao Wang, at agad na nakita ang isang figure na papalapit. Magulo ang tanawin, at sa kakahuyan kung saan naroroon ang mga puno ng sycamore, lumipad si Jian Yuzo na may malamig na mukha. Binago ni Xiao Wang ang kanyang katawan, at ang tool ay naging isang makapal na fur coat na may pulang background at puting velvet collar, na marangal at maganda. Sa isang iglap, lumitaw si Xiao Wang sa harap ni Jian Yuzo na nakangiti. Anak, nandito ka ba para hanapin ang iyong ina? Magiliw na naglakad si Xiao Wang. Hindi umimik si Jian Yuzo, sinampal lang siya nung umakyat. Bitik. Maaaring umiwas si Xiao Wang, ngunit hindi niya ginawa. Alam niya na kahit na siya ay laslasin ng anak na ito, karapat-dapat siya, lumingon si Xiao Wang at nakangiting sinabi, Yuzo, hindi ka pinalabas ni nanay dahil nag-aalala siya na may mga taong makasama sa iyo. Bitch, hindi ka pa ba nakakita ng lalaki kanina? Iyan ang emperador na Mama Meryl. Ayaw mo siyang patayin, pero hiyain mo siya. Kapag nakaalis ka na sa bitag niya, binigyan ng oras. Talaga bang iniisip mo na walang makakapatay sa iyo? Nakaramdam si Jian Yuzo ng labis na kasuklam-suklam na tumingin sa mukha sa harap niya na 70% na katulad ng sa kanya. Paano magkakaroon ng ganyang babae sa mundo? Sariling ina pa rin niya. Paanong ang kanyang bayani na ako, ang ipinagmamalaking ama ng makalangit na anak na hinahangaan ng lahat ng mga demonyo, ay mamahalin ng lubos ang ganitong uri ng babae? Gayunpaman, biglang humajijek si Xiao Wang. Ngumiti siya, at umiyak pa ng masaya. Anong tinatawa-tawa mo? Kumunot ang noo ni Jian Yuzo. Masaya ako para sa aking ina, pinapahalagahan mo pa rin ang aking buhay at kamatayan. Nangingilid ang luha ni Xiao Wang, at nakaramdam ako ng awa. Natigilan si Jian Yuzo saglit, pagkatapos ay naiinis na itinulak si Xiao Wang palayo.
Anak, saan ka pupunta? Gusto kong makita si Tai Kang. Kabanata 3478. Hindi. Mabilis na hinawakan ni Xiao Wang ang mabangong balikat ni Jian Yuzo. Isang pagsabog ng mental power ang direktang naglock sa paggalaw ni Jian Yuzo. Hayaan mo. Si Jian Yuzo ay mukhang nagtatampo. Yuzo, ginagawa ito ni nanay para sa ikabubuti mo, may mga bagay na ayaw mong makita. Sa tingin mo ba ay kulang pa ang nakikita ko mula noong bata ako? Tumawa si Jian Yuzo, nasa iyo pa rin ang mabahong amoy na iyon, sa tingin mo ba may tatakpan mo ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng iyong damit? Ang mukha ni Xiao Wang ay mapatla at nakakaawa, pwede bang huwag na nating pag-usapan ito? Bakit hindi natin ito maiiwasan sa pagitan ng mag-ina? Kung gayon dapat mong tanungin ang iyong sarili. Bukod sa pagpapakatanga sa lahat ng uri ng ligaw na lalaki, ano pa ang gagawin mo? Nagulat talaga ako, buong araw kang abala dito, bakit hindi ka pa nagsilang ng daan-daan o libu-libong mga hamak na tulad mo? Jian Yu habang mas maraming sinabi si Zhu, mas nagiging mapanghamak siya, at mas malupit ang kanyang mga salita. Napaluha si Xiao Wang, Yuzo, pwede bang itigil mo na ang pananalita tungkol sa nanay mo ng ganito, mahal na mahal ni inay ang tatay mo, sa buhay at mundong ito, siya lang ang tunay na nagmamahal. Si Jane lang ang malaya, ang tatay mo lang, ang karapat-dapat na hayaan akong magbuntis ng anak. Huwag lagyan ng ginto ang mukha mo. Nanlamig ang mga mata ni Jian Yuzo at umiling, hindi ka karapat-dapat sa aking ama, ni hindi karapat-dapat na banggitin ang kanyang pangalan. Si Xiao Wang, na naninigas na at natulala, si Jian Yuzo ay lumipad palayo. Ang napakalalim na piitan ay umaasa sa ilang teleportation array upang maabot ang ibaba. Sinasabing ito ay isang piitan, ngunit ito ay talagang isang independenteng ipinagbabawal na bilog, na lumilikha ng isang puwang sa labas ng manipis na hangin. Sa pagharap sa masalimuot at masalimuot na mga paghihigpit ng Magic Circle, madaling nakarating si Jian Yuzo sa ibaba ng hindi gumagastos ng anumang enerhiya. Nang dumating si Jian Yuzo sa maliwanag na ilaw na piitan, sumunod din si Xiao Wang. Mukhang pinag-aralan mong mabuti ang 6 na kaluluwang porma sayon na iniwan ng iyong ama. Ang mga paghihigpit dito, ang buong Hongmeng ay maaaring makapasok sa isang araw, ngunit isang kamay lamang. Maluwag na sinabi ni Xiao Wang, kung alam ni Zizai ang tungkol dito sa ilalim ni Jiekun, matutuwa siya. Huwag mong banggitin ang pangalan ng tatay ko. Tumingin sa likod si Jian Yuzo. Nilaibat niya ang piitan at nalaman niyang walang anino dito. Maliban sa lahat ng uri ng anklets, lock, whips, at lahat ng uri ng kakaibang props, wala. Saan mo itinago si Tai Kang? Hindi ko itinago, wala siya dito, sabi ni Xiao Wang. Kasinungalingan. Nararamdaman ko ang hininga niya. Habang nagtatalo pa lang ang mag-ina, may pader na biglang kumaibot ng ilang beses. Parang isang halimaw na umuungal, pagkatapos mapilipit ang dingding, ito ay naging ulap ng apoy ng Phoenix at sumanga. Si Tai Kang ay natatakpan ng mga galos, at ang kanyang mga paa ay nakakabit sa lupa gamit ang makapal na itim na bakal na tanikala. At ang puso niya ay tinusok at ikinandado ng isang malaking gintong kandado. Sumimangot si Xiao Wang, hindi maitago ng kanyang mga mata ang bakas ng pananibik. Napakabagsik na hayop, hindi man lang nito may lock ang nakatusok sa pusong kandado, ng demonyong emperador. Alam ni Jian Yuzo na ang perwisyong babaeng ito ang gumamit kay Feng Yan bilang isang ilusyon para aisil ang bilanggo sa dingding. Yung Kerseng Lock. Ginagamit mo ang Kerseng Lock ng tatay mo sa ganitong klaseng lugar. Nanginginig sa galit si Jian Yuzo nang makita niya ang maliwanag na gintong kandado. Iyan ay isang likas na espiritual na kayamanan na kahit ang pinakamataas na antas ng mga banal na hayop ay maaaring pigilan. Bagamat mula sa mga Diyos si Tai Kang, may agwat pa rin sa pagitan ng kanyang pangangatawan at ng mga hayop. Isa pa, matapos ipadala dito, siguradong napuno siya ng maraming droga. Mula pa lang sa mga mata ni Tai Kang na nakatitig, namumula sa dugo, at mga itim na ugat, nakikita na niya kung ano ang tinuturok sa kanya. Ang lahat ng kalamnan ni Tai Kang ay tila sesebog na, at ang mga patong ng malamig na pawis ay patuloy na umaagos pababa. Yuzo, napipilitin din si nanay, ang layunin nitong sibat sa antas ng emperador ay isang ganap na distansya. Hindi na kailangang tumusok sa lock ng puso, fulong chain, natatakot akong mawala ito. Ang piitan na ito ay ang ebolusyon ng 6 na kaluluwang porma sayon ni tatay. Ang lupa, tubig, apoy at hangin ay mabilis na nagbabago. Kahit na ito ay may kalooban ng isang emperador, paano ito magiging napakadaling makaalis? Hindi ako natatakot sa 10,000 kung sakali. Bam-antong hininga si Xiao Wang. Kung hindi mo siya papatayin, dapat mong palayain siya. Ito ay isang nakatagong panganib. Pumunta siya dito sa pagkakataong ito, halatang nakikipagtulungan sa emperador na Escrimador. So ano? Ang kaharian ng emperador ay maaaring bihira sa ligaw, ngunit sa Hongmeng, iyon din iyon. Iyan ang Emperor's Sword. Ano ang pagkakaiba? Hindi pa ba sapat na ang isang malakas na tao na kayang paalisin ang halos lahat ng anmen para bigyan mo ng pansin? Tanong ni Jian Yuzo. Anak, napakabata mo pa, walang makakalaban kay Hongmeng. Umiling si Xiao Wang.
Kahit na, dapat mong ibigay si Taikang kay Hongmeng sa halip na ikulong ang iyong sarili ng ganito. Si Xiao Wang ay tahimik at tila nag-aatubili. Ngumisi si Jian Yuzo, labis kang nag-aatubili, tila nasisiyahan ka sa katawan na ito. Mukhang napahiya si Xiao Wang, ngunit hindi niya alam kung paano ito pabulaanan. Temptress. Hinding-hindi ka pababayaan ng haring ito. Hinding-hindi ko. Sabi ni Tai Kang, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang pangingisay, at umagos ang laway mula sa kanyang bibig. Nag-hysterical siya at gustong sunggaban si Kungunir sa di kalayuan. Ngunit ang Kungunir ay inilubog sa isang pool ng tubig na tila pumutol sa kontrol ng pag-iisip. Kahit paano siya tinawag ni Tai Kang, hindi kumikibo si Kang Gunil. Puff! Biglang, isang mahabang espada ni Feng Yan ang direktang tumusok sa tiyan ni Tai Kang. Si Xiao Wang ay nagpakita sa harap ni Tai Kang, niyakap ng isang kamay ang leeg ni Tai Kang, humawak ng mahabang kutsilyo ang isa, at sinaksak si Tai Kang ng 100 beses na magkasunod. Manunukso. Papatayin ka ng haring ito. Papatayin ka. Napasigaw si Tai Kang sa sakit, ang kanyang mga panloob na organo ay patuloy na pinapaso, at ang kanyang utak ay parang napapaso. Maging tapat ka. Nilagay mo sa panganib ang aking anak, hindi kita papatayin, napakabait na nito. Kumuha si Xiao Wang ng 100 ng iba't ibang mga table tasks mula sa istant ng gamot sa tabi niya pagkatapos na seryosong saksakin si Tai Kang. Hindi rin niya binigyan ng pagkain si Tai Kang, kaya binutis niya ang tiyan ni Tai Kang at itinapon ang gamot dito. Matapos gumaling ang sugat ni Tai Kang, mabilis na nangyari ang epekto ng gamot. Si Tai Kang ay nataranta bigla, nasaroon ng loob, tulad ng isang mababang IQ na hayop, humihinga lamang ng mabigat. Bulong ni Tai Kang. Tumulo ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, giggle, sinimulan niyang tawagin muli ang pangalan ng kanyang asawa, napakatapat na lalaki. Aba, maging tapat, hindi ka maghihirap ng sobra. Matapos magsalita ng nakangiti si Xiao Wang, tumalikod siya at sinabi kay Jian Yuzo, ayos lang, anak, huwag kang matakot. Ngunit nang matapos siyang magsalita, galit na umatras si Jian Yuzo, namutla ang kanyang magandang mukha. Huwag kang pumunta dito. Huwag kang pumunta dito. Hindi alam ni Jian Yuzo kung ano ang gagawin, basa ang kanyang mga mata, at ang nakangiting babae sa kanyang harapan ay nakaramdam siya ng matinding takot. Anak, ano bang problema mo? Bakit mo ginagawa ito? Nakatingin sa nanay ko. Natarante si Xiao Wang, nanginginig ang kanyang tono. Hindi ka nanay. Baliw ka lang. Hindi, halimaw ka. Baliw na halimaw. Nabulunan si Jian Yuzo, 100 beses, 1,000 beses na mas mabangis kaysa sa mga demonyong iyon mula sa Ansect. Yuzo, paano mo may kukumpara ang rabble sa Ansect sa iyong ina? Si inay ang elder ni Hongmeng, blood-blooded Suzaku, ang pinakamakapangyarihang Phoenix Girl ng Phoenix Clan. Hindi ba dapat ipagmalaki mo ang iyong ina? Nag-aalalang humakbang pasulong si Xiao Wang at patuloy na itinuro ang kanyang sarili, sinusubukang gawin sa kanyang anak na tanggapin ang lahat tungkol sa kanya. Ngunit sa pagtingin sa kanyang biolohikal na ina na ang ekspresyon ay lalong naging baliw at baluktot, si Jian Yuzo ay naging mas natakot. Master. Isang maid ang pumasok sa piitan sa pamamagitan ng voice transmission. Anong meron? Masyadong emosyonal si Xiao Wang at napasigaw at nagtanong. Nanginginig sa takot ang kasambahay, oo. Ito ang sugo mula sa Jiushang Tiaingong. Noon lang medyo nagising si Xiao Wang at sumimangot, Feng Jixiao. Hindi pa rin siya sumusuko. Sa isang himulmal ng apoy ng Phoenix sa kanyang backhand, si Tai Kang, na naghihingalo na, ay muling nawalan ng malay at nakatatak sa dingding. Mahigpit na sinabi ni Xiao Wang, huwag kang mag-alala, Yuzo, kasama ang nanay mo dito, walang makakapagparamdam sa iyo ng mali. Kinagat ni Jian Yuzo ang kanyang mga ngipin, gusto ko lang umalis. Hanggat ligtas ka, natural na papalayain ka ni nanay, alam mo, ang pinakamahalagang bagay ni nanay ay ang iyong kaligtasan. Hanggat ligtas ka, hanggat masaya ka, nasa iyo si nanay. Pagkatapos magsalita ni Xiao Wang, nawala siya sa piitan sa isang iglap. Sa walang laman na piitan, si Jian Yuzo ay tumingin kay Tai Kang, na ang buhok ay magulo, nag-iisip. Jiushang Tiaingong. Ito ay isang mundo na binubuo ng 9 na kontinente na pinagsama-sama. Mula sa ibaba hanggang sa itaas, ang bawat palapag ay pinaninirahan ng mga powerhouse ng pamilyang Shenlong na ang lakas ay unti-unting tumaas. Dito, ito rin ang pinakamalakas na kapangyarihan ng Shenlong sa Hongmeng. Ang tuktok ng palasyo. Ang Chonglo Yuyo ay hindi kasinungalingan, ngunit ang mga palasyo dito ay gawa sa puting jade. Ang master dito ay ang pinuno ng Hongmeng Shenlong Clan, ang elder ng Hongmeng, Feng Jixiao. Sa oras na ito, kabilang sa hindi mabilang na mga palasyo na nakakalat sa lahat ng dako, ang pinaka-core block ay ang tuktok ng isang gusali. Si Feng Jixiao ay nagsuot ng itim na robe na may pattern na asul na dragon, tulad ng isang emperador, maharlika at solemna. Nakatayo siya sa tabi ng maulap na soup pool, ngunit bakas sa mukha niya ang pag-aalala ng kanyang matandang ama. Ilang kasambahay ang nagsusuot ng bathrobe para sa isang lalaking katatapos lang maligo. Tiener, ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Feng Jixiao.
Ang kabataan ay ang hangin upang abutin ang langit. Nang makitang hindi nagsasalita ang kanyang anak, nagpatuloy si Feng Jishao, alam ng aking ama, tiyak na nabigo ka ngayon, ngunit ang primordial na espiritu ay nawasak, at hindi madaling mabuhay. Tiener, huwag mag-alala, sa iyong kakayahan, ganap na posible na mag-rehabilitate. Siguradong makakahanap si tatay ng pinakamahusay na lunas para sa iyo. Hey, ngumisi si Feng Jishan, muling itayo. Ang dalawang kasambahay sa gilid ay natakot kaya namutla ang kanilang mga mukha. Bukod sa young master na ito, sino ang maglalakas loob na makipag-usap kay Feng Jishao ng ganito? Ang aking primordial na espiritu ay nasira, at ngayon ako ay parang isang paylay. Itatayo ito muli. Daang taon, 1,000 taon, 10,000 taon. Kahit na ito ay daan-daang milyong taon, hindi ako sigurado kung mabuhay magpakailanman. Tinatayang mamamatay ako sa katandaan bago ang panahong iyon. Nabaluktot ang ekspresyon ni Feng Jishan, at malungkot at walang gana niyang sinabi, gusto mong pumunta ako sa Anman, ito ang kahihinatnan ng pagpunta sa Anman. Kontento ka na ba, Tiener? Nanghihinayang sinabi ni Feng Jishao, pare. Siyempre ayaw kong nakikita kang ganito. Huwag kang mag-alala, nakaisip na si tatay ng paraan para maibalik ka ng maaga. Kahit isa kang asul na dragon ng 8 kalamidad, maibabalik mo ba ako sa dati? Maliban na lang kung umabot ka sa ika-9 na kapahamakan, ngunit maaaring iyon ba? Hindi kaya ni ama, pero kaya ng Patronus. Kung handang magpakita ng awa ang Patronus, magkakaroon ka ng pagkakataong gumaling. Natigilan si Feng Jishan at napalunok, ikaw. Magagawa mo ba ang Patronus ay heal? Talagang gagawin ni tatay ang lahat, huwag kang mag-alala, huwag mong isuko ang sarili mo. Inilibot ni Feng Jishan ang kanyang mga mata, na nagpapakita ng dampi ng kalungkutan. Ama, ayokong mamatay. Ang tono ni Feng Jishan ay naging lubhang nag-aalangan at nakakaawa. Tiener, si Daddy ang hindi nag-alaga sa'yo. Siguradong gagaling ka ni Daddy. Namumula ang mga mata ni Feng Jishao, at mabilis niyang sinabi sa opisyal ng medikal na katabi niya, ang pinakamahusay na kalidad na solidong tableta, ibibigay ko ito kay Young Master Tian araw-araw. Ang primordial spirit ay hindi dapat masira sa anumang paraan. Sabi ng doktor, Sir, ayos lang ang mga ordinaryong solidifying pills, pero mahirap hanapin ang top quality solidifying pill. Kung gayon, bilhin mo na. Ang buong Hongmeng, umakyat sa Baman, ang downstream na ghost market, hanapin silang lahat para sa akin. Kahit gaano karaming mga minahan ng kristal, bilhin mo ito para sa akin. Kung hindi mo ibebenta ang mga ito, ang kahihinatnan ay nasa iyong sariling peligro. Nang inag sa takot ang opisyal ng medikal, at nagmamadaling pinababa ang order. Tiener, magpahinga ka muna dito, may gagawin pa si tatay, harapin natin ito. Agad na mukhang kaaya-aya si Feng Jishao. Ama, yung mga taong umatake sa akin ng palihim, yung mga pumipigil sa akin. Iniunat ni Feng Jishao ang kanyang kamay at sinabing may malungkot na mukha, hindi na kailangang sabihin pa, hindi hahayaan ni ama ang sinumang saktan ka. Tumalikod si Jishao at umalis. Pagkaalis ni Feng Jishao, naging malungkot ang kaawa-awang kilos ni Feng Jishan. Kaliwat kanan ang tingin niya sa dalawang maid. Kayong dalawa, ano ang cultivation base ninyo? Wala siyang cultivation base ngayon, kaya hindi niya ito makita. Ang banal na kaharian ng mga alipin. Ang mga alipin ay din. Nanlamig ang mga mata ni Feng Jishan, paglilinang sa sarili. Natigilan ang dalawang alipin at gulat na napatingin sa Young Master. Sa tabi ng Young Master na ito, ang mga cultivation base ay mas mataas kaysa sa akin ay hindi pinapayagang manatili. Gusto mo man mamatay o ay abolish ang iyong cultivation base, piliin mo para sa iyong sarili. Ang mga mata ni Feng Jishan ay masama at ang kanyang mukha ay puno ng masamang ngiti. Ang mga mata ng dalawang alilang babae ay puno ng kawalan ng pag-asa, at ang mga luha ay hindi napigilan ang papatak. Kasabay nito, ang pangunahing bulwagan ng Jiushang Tiaingong. Isang cyan jade na hindi makikita sa isang sulyap, ang nag-aspaltado sa lupa. Sa simboryo, may mga jade relief ng 9 na dragon, na parang buhay. Xian Mi Wang, dumating ka, inimbitahan na kita ng maraming beses, busy ka talaga. Lumitaw si Feng Jishao sa likod ni Xiao Wang na may ngiti sa kanyang mukha. Lumingon si Xiao Wang at ngumiti ng maganda, kumusta si Tiener? Hindi ka ba nawala sa galit mo? Hey, bagaman ang aking buhay ay nailigtas, ngunit kailangan itong ayusin, natatakot ako na ito ay mahirap. Kung hindi dahil sa anak mo, Feng Jishao, natatakot ako na hindi niya mailigtas ang kanyang buhay, lalo pat baguhin ang kanyang katawan, sabi ni Xiao Wang. Kumurap-kurap si Feng Jishao, Wang. Sa pagitan natin, hindi ko babanggitan ang mga magagalang na salita. Alam ko, si Yuzo ang puso mo. Para sa mukha mo, nagkamali siya sa pagkakataong ito, mababawasan ko ang parusa. Namis. Anong problema ng anak ko? Agad namang sumagot si Xiao Wang. Kumunot ang noo ni Feng Jishao, si Tiener ang pinuno ng Group A, si Yuzo dapat ang pinaka-nag-aalaga sa kanya, ngunit pagkatapos na maibalik ang primordial spirit, hindi man lang niya napansin ang humahabol na mga sundalo. Hindi ba't kasalanan niya ito?
Ang iyong anak na lalaki ay walang anumang pag-iingat. Sa pagiging mayabang at kampante, ito ay gumawa ng isang malaking pagkakamali. Bumalik ng 10,000 hakbang at sabihin na si Feng Jishan ang gustong pumasok sa madilim na pinto at atakihin ang ilang mag-isa, at hindi ang aking anak na babae ang gustong gawin niya ang mga bagay na ito. Kung hindi dahil sa anak ko, wala nang kaluluwa ang anak ko ngayon, hindi ba dapat oras na para pasalamatan ang anak ko sa pagliligtas sa buhay niya? Agresibong tanong ni Xiao Wang. Ang tiener ng aking pamilya ay pumunta sa Anman upang bumuo ng isang karera. Bilang pinuno ng unang grupo, ano ang mali sa pangunguna? Halatang binubuli nito ang mga lalaki at babae, at pinapatay ang isang malaking grupo ng mga taong magkapareho ng lahi dahil sa iyong ama. Senyor, pinarusahan ako sa pagpunta sa Anman. Pinalitan ko ang pangalan ko ng Qin Tian, at pumunta ako sa Anman para gumawa ng pagbabago. Pinilit mo na itong binabantayan. Masasabi mo ng maayos. Ngumisi si Xiao Wang. Ano naman ang anak mo? Hindi mo ba pinuprotektahan? Ang aking pamilya Yuzo ay ayaw lang manatili sa Hongmeng. Pumunta siya sa Anman upang gumawa ng tunay na kontribusyon at gumawa ng mukha para sa kanyang ama. Ikinuyom ni Feng Jishaw ang kanyang mga kamao ng mahigpit, na parabang ang kanyang mga mata ay may kumikislap na kulog, ngunit sa huli ay pinigilan ito. Huminga siya ng mahabang buntong hininga at sinabi, Wang, alam mo, ako, si Feng Jishaw, ay naglakbay sa ganitong paraan, hindi bababa sa 10,000 beses, nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway, at hindi kailanman nabigo. Sa pamilyang Shenlang, iginagalang ako ng buong Hongmeng bilang isang bayani. Bilang isang Diyos. Ilang tao ang nakakakita niyan dahil sa aking katalinuhan, kung gaano karaming mga kaaway ang nagalit, at ako ay namatay bago at pagkatapos. Daan-daang asawa at mga anak. Sa mga nabubuhay kong anak, tanging sinakat iyan at tayo lang ang nakapasok, lahat sila ay matagumpay na nakapasok sa Gate Dragon, at lahat sila ay nakapasok muli sa Gate Dragon malayo sa aking ama. Bagaman ako ay isang matagumpay na bayani, ako ay isang bigong ama, si Xiao Wang ay tumingin sa lalaki na may komplikadong mga mata, bakit hindi, siya ay maganda sa kanyang harapan at malungkot sa kanyang likuran. Masyadong malamig na nasa mataas na lugar, alam kong gusto mong maging mabuting ama, ngunit, hinding-hindi mananagot si Yuzo sa bagay na ito, at walang sinuman ang dapat magtangkang hawakan ng aking anak na babae. Matigas na sabi ni Xiao Wang. Hindi ko talaga papatayin si Yuzo, gusto ko lang kumalma si Tiener. Huminahon ka. Paano kalmado? Sa totoo lang, gusto ni Tiener si Yuzo, alam mo na. Imposible. Kamatayan. Ang babae sa kamay ng anak mo ay 8,000 kung hindi 10,000, hindi gustong hawakan ni Feng Jishan ang anak ko. Umiwas ng tingin si Xiao Wang. Wang, ikaw at ako ay minsan, kahit man lang romantiko, walang kamatayang mag-asawa, magkasama sa loob ng libu-libong taon. Hindi mo lang naaalala ang lumang relasyon na ganito. Feng Jishaw, ikaw ang unang hindi naaalala ang dating relasyon. Ang bagay na ito ay halatang sa anak mo. Tanong. Inalis ni Xiao Wang ang kanyang mahabang buhok at mayabang na sinabi, bukod dito, hindi mo alam na napakaraming lalaki sa aking kama na hindi ko na mabilang. Alam ng lahat sa mundo na, ako, si Xiao Wang, ay asawa ni Jian Zizai, at si Jian Yuzo ay anak ko. Ito ay isang hindi mababago na katotohanan. Kabanata 3480 Juyuan. Jian Zizai, si Jian Zizai na naman. Biglang lumungkot ang mukha ni Feng Jishaw, kung may pagkakataon ako, gusto ko talagang makilala sandali ang walang katulad na demonyong emperador na iyon. Humph! Malamig at mayabang na sabi ni Xiao Wang, galit ka na naman. Paano? Kahit na ikaw ay nasa angka ng Shenlang, at ikaw ay isang Diyos, ngunit sa mga tuntunin ng impluensya, ang aking asawa at ako ay ganap na naiiba sa ulap at putik. Hanggat nandyan pa ang angka ng demonyo, ang mag-ina ni Yuzo at ako ay hindi isang dragon na tulad mo. Kayang-kaya mo. Huwag ka nang magsabi ng iba, kahit na matagal nang nawala si Zizai, hindi ka pa rin katulad, natatakot sa kanya, sa paghanga sa kanyang impluensya. Mataimtim na sinabi ni Feng Jishaw, maagang umalis si Jian Zizai, kung nandoon pa siya, gusto kong pag-isipan ito sandali. Marahil, ang mitolohiya ng Demon Emperor ay masisira sa iyo. Huwag mo akong kulitin, humajijek si Xiao Wang, Feng Jishaw, inaamin ko. Isa ka sa pinakamakapangyarihang tao na nakita ko sa buhay ko. Pero, kung tutusin, lahi ka lang ng tao, kahit dragon ka ng 8 kalamidad, tao ka pa rin. Ang aking asawa ay maaliwalas, ang katawan ng Eastern Emperor Shenmo, si Shicheng ay ang sinaunang tunay na Diyos na nagbukas ng mundo, at siya ay isang closed-door disciple na lubos na tinatanggap. Sa simula, kahit ang patron saint, kailangan kong igalang ang aking asawa bilang isang kapatid, hindi dahil ako, Xiao Wang, minamaliit ka rin ng aking asawa, ikaw ay Jishaw, ikaw ay Jishaw, ikaw ay Jishaw Feng. Tumalon ang mga talukap ni Feng Jishaw, pinipigilan ang kanyang galit, at sinabing, gaano man katalino at kagaling si Jian Zizai, wala na. Xiao Wang, hindi mo kailangang ibigay si Jian Yuzo, ngunit, ang Mama Meryl na nanakit sa anak ko ay dapat ibigay agad sa akin. Masyado ka bang maliit?
Isang barbarong gunman na hindi ka kamag-anak, bakit mo ako ikinakahiya? Kinaikit ni Feng Jixiao ang mga mata ay nagsabi, kahit nabihira ang artistikong konsepto sa antas ng emperador, hanggat hindi ito layunin ng espada ng emperador, hindi ito masyadong bihira. Sa simula ng angka ng demonyo, mayroon ding dalawang emperador na artistikong konsepto. Sa mga taong ito, ikaw at ako ay nagpayunir sa lupain, at ang mga emperador na nakatagpo mo ay hindi bababa sa 1 dosina. Hindi ako naniniwala na ang isang emperor level na gunslinger ay makakapagpahanga sa iyo. Maliban kung ikaw ay sakam sa katawan ng barbarian. Tumahimik ka. Sinaway ni Xiao Wang, hindi pa ako gaanong nagugutom. Bakit ka nagtatakip? Halatang hindi naniniwala si Feng Jixiao. Matigas na sinabi ni Xiao Wang, kailangan talagang ibigay sa iyo ang Mama Meryl, ngunit dapat mong ipangako sa akin na hindi mo na muling isasama si Yuzo sa bagay na ito. Kumikislap ang mga mata ni Feng Jixiao, halatang ayaw niyang paalisan ng madali si Jian Yuzo. Sa kanyang opinyon, nagkamali si Jian Yuzo, at nawasak si Feng Jixian. Ang kanyang pinakamamahal na anak ay inalis, ang lahat ng kanyang pagsisikap ay walang kabuluhan, at hindi siya makapaghintay na putulin si Jian Yuzo sa 8 piraso. Kahit nabalo ng demonyong emperador, kung gusto niya talagang pumatay, may iba't ibang paraan. Ngunit, dahil naging matigas si Xiao Wang hanggang sa puntong ito, dapat ding isaalang-alang ni Feng Jixiao ang pagiging posible. Kung talagang sinira niya ang kanyang mukha sa Phoenix Clan, siya mismo ay nasa deadlock. Hindi banggitin, halos imposibleng talunin si Xiao Wang. Malaki ang posibilidad na bago matalo si Xiao Wang, pinatay ng babaeng ito ang karamihan sa angka ng Shenlong sa buong Jiuxiang Tiaingong. Ang pinakamahalagang bagay ay, sa likod ng babaeng ito, naroon ang mga puwersa ng angka ng demonyo na naiwan ni Jane Zizai. Kahit na ang angka ng demonyo ay napakababa sa Hongmeng, kung saan iginagalang ang mga tao, wala silang gaanong masasabi dito, ngunit sila ay talagang isang pipi at matigas na buto. Sa simula, ayaw ni Jane Zizai na damaloy ang dugo sa isang ilog, kaya't isinakripisyo niya ang sarili para sa hustisya, kapalit ng mapayapang pagsasama-sama ng sangkatauhan at lahi ng demonyo. Kung talagang magpupukaw siya ng digmaan sa pagitan ng lahi ng tao at lahi ng demonyo para sa kapakanan ng hangin, natatakot ako. Hindi siya pakakawalan ng patron. Okay, pangako, basta makuha ko ang barbarian gunner, si Jian Yuzo. Hindi ko siya guguluhin. Hindi lang ikaw, hindi mo rin pinapayagang guluhin ang anak ko. Wang, nagsalita na ako. Sa tingin mo ba kung sino ang maglalakas loob na guluhin ang anak ng demonyong emperador? Ito rin. Tumanggaw si Xiao Wang na may kasiyahan, teka, ang barbarian na gunner, ihahatid ko sa iyo ngayon. Huwag hayaan itong tumakas. Sinasabi na ang epekto ng Imperial Mode nito ay ganap na distansya. Huwag kang mag-alala, ginamit ko ang Kerseng Lock para kontrolin ito, at nagpakain ako ng sapat na dami ng lason, hindi ito gaanong kayang tumakbo. Ang butas na kondado ay talagang nasa iyong mga kamay. Naiinggit na sinabi ni Feng Jixiao, talagang taos-puso si Jian Zizai sa iyo, at kahit ang kayamanan na ibinigay ng kanyang amo ay naiwan sa iyo. Nagpakita ng pagmamalaki si Xiao Wang sa kanyang mukha, natural iyon. Sayang naman, hindi ito masyadong tumitingin sa mga babae. Nakaramdam ng hinanakit si Feng Jixiao sa kanyang puso, kaya natural na gusto niyang ngumisi. Ang magandang mukha ni Xiao Wang ay naging asol, ngunit mabilis siyang ngumisi, kung gayon ikaw. Para sa akin pa rin, at nag-aatubili kang umalis sa kwarto sa loob ng 3 taon. Pagkatapos, nagsasalita, natural na ginulo ni Xiao Wang ang kanyang mahabang buhok, na nagpapakita ng isang snow white neck na parang suet jade. Isang mabango, nagtatagal na halimuyak. Beach. Napabuntong hininga si Feng Jixiao at napalunok, nakaramdam ng kaunting inis sa sarili niyang pagkabigo. Si Xiao Wang ay kampante, tumalikod at kusa na umalis, nanginginig ng 3 beses sa isang hakbang, matikas at matikas. Pagkatapos umalis sa Jiuxiang Tiaingong, si Xiao Wang ay naging apoy ng Phoenix. Ito ay lumitaw muli, at ito ay nasa isang ipinagbabawal na lugar na matatagpuan sa pangunahing lugar ng Hongmeng. Isang hindi maabot na stone tablet na may 2 sinaunang at clumsy na karakter na nakasulat sa scarlet blood-like handwriting. Juyuan. Maliban sa kapirasong lupa kung saan itinayo ang monumento, sa ibaba, may ilang magulong lumulutang na isla. Mrs. Xiao, wala ka muna dito. Isang spirit beast ang lumabas mula sa likod ng stone tablet. Ulo ng tigre, kabayong may sungay, tainga ng aso, katawan ng dragon, buntot ng leon, paa ng unicorn. Jubuxiang, naka-duty ka rito, nasisiyahan ka pa ba? Tanong ni Xiao Wang. Isang malaking karangalan na makapasok sa Hongmeng mula sa Dark Gate, ano pa ba ang hindi nasisiyahan? Sabi ni Jubuxiang. Kung ayaw mong manatili dito, maaari mong sabihin sa akin na gusto ng iyong ina na manatili dito dahil ito ang pinakamalapit kay Zizai. Mrs. Xiao, tulad ng aking ina, nananatili ako sa Juyuan, at lagi kong nararamdaman na iba ako sa Demon Emperor. Mas malapit. Ngumiti si Xiao Wang, inabot at hinawakan ang malaking ulo ni Jubuxiang, pagkatapos ay lumipad pasulong. Madam. Kamakailan, ang Juyuan ay naging mas irritable sa hindi malamang dahilan,
at ang mga gilid ay pumutok at lumawak ng husto. Kailangan mong maging maingat. Huwag kang masyadong lumapit. Paalala ni Geobox Iyang. Nang marinig ni Xiao Wang ang mga salita, mabilis siyang huminto at kumunot ang noo, sinabi mo na lumawak ang Juyuan. Eksakto. Iniulat mo ba ang mahalagang kaganapang ito sa Elder Council? Nai-report na, parang kilala ko ang Patron Saint pero, wala pang inilabas na utos. Napabuntong hininga si Xiao Wang, dahil alam na ng Patroness, tiyak na walang mali, normal na paggalaw lang. Kaagad, si Xiao Wang ay nagpatuloy sa loob. Ang isang espasyo sa kalawakan, na nahati mula sa manipis na hangin, ay madilim at napakalalim. Juyuan, kilala rin bilang Jiekwon. Kahit na ang mga matatanda sa Hongmeng ay hindi alam kung ano ang lugar. Mula noong sinaunang panahon, mayroong hindi mabilang na mga alamat na umiikot sa Juyuan. Sinasabing ang pioneer ng Hongmeng, at sa wakas ay napunta sa Juyuan, ang pagbubukas na ito ay binuksan din ng sinaunang Diyos. Nang maglaon, mayroon ding iba't ibang maalamat na sinaunang Diyos na sunod-sunod na pumasok sa butas na ito pagkatapos na igawad. Ngunit walang makapagsasabi ng malinaw kung bakit gusto mong pumunta sa Juyuan, dahil pagod ka na sa pamumuhay. O upang maghanap ng mas mataas na kaharian. Sa kasalukuyan, ang tanging sigurado ng lahat ay kapag pumasok na ang mga tao, gaano man sila kalakas, wala nang babalikan. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.